Mabuti naman at sumama ka sa inay mo. Akala ko iisnabin mong welcome party para sa kalaban mong mortal. Bulong ni Olga kay Corinne. Shh! Saway niya rito. Baka mamaya marinig ka ni Mrs. Santibanez. Bakit? Totoo namang kaaway mo mortal si Erwin kahit noong mga bata pa lang tayo ah. Oo nga, pero iba na ngayon. Isa pa baka naman nagbago na siya. Sa puso ni Corinne ay iyon talaga ang kanyang kahilingan. Sana ay nagbago na nga si Erwin at hindi na ito alaskador. Nakakahiya nang makipagtarayan dito kapag nagkataon. Nariyan na sila! Malakas na saad ng tinig mula sa labas ng bahay. Otomatikong napatayo sina Corinne at Olga. Sumunod sila sa mga bisitang nagtungo sa pinto upang salubungin ang bagong dating. Kumusta na? Tanong ng isang babaeng may edad na sa lalaking kaakbay na pumasok ni Aling Anita. Mabuti naman ho. Magalang na tugon ng gwapong lalaki. Erwin? Hindi napigilan ni Corinne ang mapatutop sa tapat ng dibdib nang makita ang bagong dating. He looks gorgeous. Sa suot nitong maong at polo shirt na puti bagaman pinatungan ng Amerikana. Rugged na tingnan ng lalaki. Nahalatang naimpluwensyahan ito ng bansang pinanggalingan. At ang katawan niya, ang laki na at mukhang alaga sa ehersisyo. Bulong ng dalaga sa sarili. Pagkuway dumako ang kanyang paningin sa mukha nito. Lihim na napasinghap si Corinne. Siya ba si Erwin? Tanong niya sa sarili. Ang gwapo at ang kinis ng balat niya ngayon. Parang hindi siyang Erwin na lagi kong kaaway noon. Mabuti naman at naisipan mo nang bumalik dito sa atin. Abay laging malungkot ang mama mo nitong mga nakaraang araw. Wika ng isang matandang babae. Kaya nga ho ako umuwi na. Kawawa naman ang mama kung patuloy na mag-iisa rito sa bahay. Anyway, salamat nga pala sa pagsalubong niyo sa akin ngayon. Pagkuway inilinga ni Erwin ang paningin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Erwin, lihim na usal ni Corinne sa pangalan nito. Sa pag-asang mamental sa telepathy niya ito at mapatingin sa kanya. Hindi naman nabigo ang dalaga, napatingin nga ito sa kanya. Gayunpaman isang tipid na ngiti lang ang iniukol nito sa dalaga at muli nang iginalang paningin sa iba pang taong naroon. Lihim na nakadama ng pagkasiphayo si Corinne. Nakalimutan na ba siya ng kababata at mortal na kaaway? Bigla ay gusto niyang umuwi na. Erwin, hindi mo na ba natatandaan si Corinne? Nakangiting tanong ni Aling Anita sa anak. Hinila nitong binata sa gawin ni na Aling Ingrid na kumakain sa isang pabilog na mesa. Siya yung anak ni Aling Ingrid at kaklase mo sa elementarya at high school. Ngumiti si Erwin sa kasumulyap kay Corinne. Natatandaan ko ho siya. Pagkuwaywika nito na tila hindi man lang kababakasan ng anumang damdamin sa muka. Kumusta ka na, Corinne? Magalang nitong inilahad ang palad sa kanya. Mabuti naman. Tugon ng dalaga na binitawan ng kubyertos na hawak at tinanggap ang palad ng lalaki. Ikaw, kamusta na? Okay lang. Kibit balikat nitong tugon. Kayo ho, Aling Ingrid, kamusta na? Baling nito sa nanay niya. Mabuti naman, iho. Tila sumama ang pakiramdam ni Corinne sa napakalamig ng pakikiharap ng binata sa kanya. Hindi man lamang nito pinisil ang palad niya at agad na binitiwan. Sige ho, maiwan ko muna kayo. Pagkuway magalang na paalam ni Erwin sa kanila. Pahagyalang itong tumango sa dalaga. Sige, tugon ni Corinne na agad na ibinalik ang pansin sa pagkain. That way, hindi na mababasa ni Erwin ang sumusungaw na pagdaramdam sa mga mata niya. Hindi pa ba nito kinakalimutan ang awayan nila noong araw? Bakit siya? Otomatikong napalis ang inis niya rito noong magtama ang mga mata nila kanina. Nang sumulyap siya kay Olga na kasalo nila sa mesa, nakatitig ito sa kanya. Agad na nagbawi ng tingin ng dalaga. Bakit tila may ibig sabihin ng mga titig nito sa kanya? Alam mo bang balak palang magpatayo ni Erwin ng negosyo ngayong umuwi na siya? Pagbibida ni Aling Ingrid kay Corinne na tila ba hindi sila magkasama kanina sa party. Abay bukod sa nakaipon na pala ito ng malaki sa Amerika, may naiwan pa itong negosyo roon. Maaga ho akong matutulog ngayon. Wika ng dalaga na sinadyang huwag pansinin ang pagkukwento ng ina. Abay bakit? Maang natanong nito. Baka humatuloy na kami ni Olga sa pag-a-apply patungong Hong Kong. Natigilan si Aling Ingrid. Talaga bang hanggang ngayon ay pangarap mo pa rin mag-abroad? Tila nagdaramdam na tanong nito. Inay, inakbayan niya ang ina. Sana'y maunawaan niyo kung mananatili ako rito sa atin at magtsatsaga sa pamamasukan sa bangko sa kabayanan. Walang mangyayari sa buhay ko.
Sa kakarampot na sweldo hindi ko na magagawang bilhin ang mga gusto ko. Napabuntong hininga ang matanda. Abay bakit? Hindi na naman ako humihingi ng panggastos sa'yo dito sa bahay dahil sapat na ang pensyon ng tatay mo buwan-buwan na. Oo nga, kaya lang marami rin naman akong mga pangarap. Isa pa ho gusto ko rin namang ma-experience ang mag-abroad. Pinipilit niyang ipaunawa sa ina na may sarili siyang buhay na nais pagandahin. At sa gulang niyang 26, dapat ay maganda na ang career niya. Ngunit naburo ang kanyang pinag-aralan sa pamamasukan sa bangko sa kabayanan sa pagnanais na huwag maiwang mag-isa ang ina. Minsan pang napabuntong hininga si Aling Ingrid. Bahala ka nga. Makasang pagdaramdam na humakbang na patungo sa kwarto nitong matanda. Napabuntong hininga na lamang si Corinne at pilit na inignora ang kurot sa konsensya niya. Kung magpapadala siya sa emotional blackmail ng ina, mananatili na lamang siyang isang karaniwang teller sa mahinang klaseng bangko sa kabayanan. Isa pa matatalo siya ni Erwin. Gayunpaman, hindi ang napag-usapan nila ng ina ang ayaw magpatulog kay Corinne ng gabing yon. Erwin, ang laki na ng pinagbago mo. Bulong niya sa sarili habang nakapikit. Binalik-balikan din ang dalagang anyo ng lalaki kanina. Kay dami na sigurong babae ang nababaliw sa'yo. Napailing siya sa isipin yon. Pero hindi ako dapat mapabilang sa kanila. Corinne! Malakas na tawag ni Erwin sa kanya, napalingon ng batang babae. Agad siyang namutla nang makilala ang papalapit sa kanya. Bakit? Angil ni Corinne nang makalapit na ito. Pasabay! Wika ng batang lalaki habang habol ang hininga dahil sa ginawang pagtakbo. Ayoko nga. Ingos niya rito. Mamaya may dala ka na namang ipis, ilagay mo sa buhok ko. Hindi, wala. Gusto ko lang mag-sorry kaya kita sinundan. Pinalamlam pa ng batang si Erwin ng mga mata. Total, iisa naman ang uuwian nating baryo. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Corinne. Oo, Pexman. Itinaas pa nito ang kanang kamay. Saglit na nag-isip ang batang babae. Sige. Ayan. Sige, halika na. Sabay na tayong maglakad. Umaliwalas ang mukha ng bata. Pero natigilan si Corinne. Paano kung pagdating nila sa tapat ng daan na may malalagong puno at matataas na kawayan, ay saka siya takutin ni Erwin sa mga multo at kapre raw na lumalabas doon? Ay, ayoko na nga. Sabay dila ni Corinne dito. Mamaya, niloloko mo lang ako. Pagkasabi niyo ay kumaripas siya ng takbo. Corinne! Inis na tawag ni Erwin. Bleh! Saglit na huminto sa pagtakbo ang batang babae at minsan pang dinilaan ang itinuturing na kaaway na mortal. Walang nagawa si Erwin kundi tanawin ang papalayong kababata. Sa isip ay bumubuo na naman ang bagong kalokohan. Umanda ka bukas. Banta nito sa isip. Olga, pera oh! Wika ni Corinne sa kaklase at kapitbahay na bata. Ha? Nasaan? Hayun no? Oo nga no. Halika kunin natin hanggang walang dumadaan sa kalsada. Sabay na tinakbo ng dalawang batang babae ang kulay ubing papel. Dahil si Corinne ang unang nakalapit sa pera, siya ang unang dumampot niyon. Ay, gumalaw! Bulalas niya nang lumayo sa kamay niya ang pera. Sa pag-aakalang nalipad lang yun ng hangin, humakbang siya palapit at muling dumukwang upang damputin yon. Ngunit muli yung lumayo. Kunot noong nagkatinginan sina Corinne at Olga. Wah! Ang bata! Mukhang pera! Buhat sa likod ng malaking puno lumabas si Erwin at ang tatlo pa nitong kaibigan. Tawa ng tawa ang mga ito habang hinihilang tali ng perang nakakalat sa daan. Nako! Gigil na nakadampot ng bato si Corinne at walang babalang ibinato kay Erwin. Putok ang noo ng batang lalaki ng diretsyong tamaan sa ulo. Halika na Olga, dali! Natakot din si Corinne kaya mabilis na hinila ang kaibigan papalayo roon. Awayang sa pakiramdam ni Corinne na hindi natapos sa pagiging bata nila dahil hanggang sa magsilaki na sila'y patuloy sa pambubuskas si Erwin sa kanya. Kaya naman si Corinne laging ingat sa pakikipaglapit dito. Pwede ka bang maisayaw? Nakangiting inilahad ni Erwin ang palad kay Corinne. JS prom nila at ang dalagita ang itinanghal na Miss JS. Natural na nagulat si Corinne. Hindi lang dahil sa lakas ng loob nito na yayain siyang sumayaw, kundi dahil bagay na bagay kay Erwin ang suot nitong slacks pants na itim at long sleeves na blue. Aba, mamang-mama na ang dating nito. Bahagya na rin kasing malaki ang katawan ng binatilyo. Bukod pa sa matangkad na ito sa edad na 16, pero pilit niyang pinalis ang kabang na darama. Ayoko!
Nakataas ang kilay na wika ng dalagita sabay irap sa nakalahad nitong palad. Bakit naman? Pinipilit ni Erwin na kalmahin ang tinig. Mahirap na, baka may nakatago kang daga sa bulsa mo. Bigla mong ilagay sa loob ng damit ko. Si Corinne naman, bakit ko naman gagawin yun? Talaga lang gusto kitang maisayaw. Ang ganda-ganda mo kasi ngayong gabi. Coming from his mouth, gusto mang kiligin ni Corinne ay pinigil niya. Salamat, pero matagal ko nang alam yan. Anyway, ayokong makipagsayaw sa'yo. Tuluyang namula si Erwin at minsan pang inilinga ang paningin sa paligid. Sa paningin ng binatilyo ay itong pinagtatawanan ng lahat ng naroon. Ang suplada mo talaga. Hindi napigilang bulalas nito. Kahit kailan akong magtangkang makipagbati sa'yo, lagi mo akong hinihiya. Pagkawika na yun ay nagdadabog na tumalikod ang binatilyo. Kahit papaano'y nakadama ng guilty feeling si Corinne. Alam niyang maraming nakarinig sa panghihiya niya rito. Gayunpaman pinilit niyang kalimutan na nangyari. Corinne! Maya-maya ay lumapit sa kanya si Olga habang nakikipagsayaw siya sa isang kaklase. Bakit? Pabulong na tanong niya. Si Erwin napaaway daw sa labas ng school. Ha? Bakit daw? Kinabahan siya. Lasing raw at naghahamon ng away. Ayun pinatulan ni na Hector. Lalong nakonsensya si Corinne. Alam ng dalagita na kaya naglasing si Erwin ay dahil hiniya niya. Talaga namang basagulerong Erwin na yun eh. Cover up niya sa nadaramang guilt. Hi! Nakangiting wika ni Erwin na humarang sa daraanan ni Corinne. Napaatras si Corinne. Napalingap siya sa paligid sa pag-asang may kasabay siyang naglalakad sa bahaging yun ng kalsada. Ngunit dahil liblib ang baryo nila at paggabi na, wala siyang nakitang taong maliban sa kanilang dalawa ni Erwin. Anong kailangan mo? Sinadya niyang langkapan ng tigas ang tinig sa pag-asang masisindak niya ang binatilyo. Wala. Gusto ko lang ibalita sa'yo na kaya ako may black eye ngayon ay dahil sa panghihiya mo sa akin ng JS natin. Nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya. Aba, at anong pakailam ko sa'yo? Talaga namang basagulero ka. Pilit pa rin siyang nagtataray. Paglabas ko sa school ay inaabangan ako ni na Hector, tinutuksot pinagtatawanan. Kaya inaway ko sila. Yun ang totoong nangyari. Matiim na matiim ang titig ni Erwin sa dalagita. So what? Sinasabi ko lang sa'yo para wag mong isipin na basagulero ako. Saglit na natigilan si Corinne. Bakit sa pakiwari niya ay unti-unti na nagbabago si Erwin? Bukod sa nagiging formal na ito sa pakikitungo sa kanya, parang mamang-mama na itong kumilos. Wala akong pakailam sa'yo. Gayunpaman ay pinili niyang ignorahin ang mga napupuna sa kababata. Paraanin mo nga ako. Ngunit hindi kumibo o tuminag man lang sa kinatatayuan ng binatilyo. Ano ba? Mangiinis ka na naman ba? Lakas loob niyang sinalubong ang matiim na titig nito. Sana'y dumating ang araw na mapatunayan ko sa'yo kaya ko lamang ginagawa mga pangiinis sa'yo ay dahil may dahilan ako. Pagkawika na yun ay tumalikod na si Erwin at humakbang pagawi sa bahay nito. Natitigilang nasundan na lamang ng tingin ng dalagitang kababata. Pilit niyang iniignora ang pagnanais na tawagin ito at sabihing bati na sila. Nakalimutan na nila ang kanilang mga awayan na nag-uugat sa kanilang kamusmusan. Kaya na naman sa daraanan natin ang mga barkada ni Erwin kasama siya. Wika ni Olga kay Corinne, natigilan sa paghakbang ang dalagita. Kahapong hinarang siya nito ay ibang itsura. Tila ito nakakaawat kay bait-bait. Bakit ngayon ay ganoon na naman ang ngisi nito? Huwag mong pansinin ang unggoy na yan. Naalerto na naman si Corinne. Tsak na meron na namang nilulutong pakulong lalaking yan. Saad ni Corinne na taas noong nagpatuloy sa paghakbang sa maputik na kalsada. Kauulan lang kasi at dahil hindi pa sementado ang daan papasok sa baryo San Ignacio, nagpuputik ang daan at ayaw maghatid ng tricycle sa loob ng baryo. Oo nga, mukhang may iniisip na namang kapilyuhan ng mga ngiti niya. Sang-ayon ni Olga. Hi Corinne. Hi Olga. Masiglang bati ni Erwin sa kanila nang matapat sila sa grupo nito. Ang apat na mga kasama naman nito ay nagngingisian at nag-aapiran. Hindi man lang nag-abala si Corinne na sulyapan ng binatilyo. Hi Erwin! Si Olga ang gumanti sa pagbati nito. Takot kasi itong pagsupladahan ng kaklase dahil baka ito naman na mapagbalingang buskahin ng binatilyo. Mabuti ka pa, mabait. Yang kasama mo ang suplada. Hindi man lang makabati. Nakalimutan na yata yung pinag-usapan namin kahapon.
Tila nagdaramdam na wika ni Erwin. Bahagya pa nitong pinalungkot ang muka. As in, tampong-tampo sa pang-iisnab ni Corinne. Uy, nag-usap sila kahapon. Kansyaw ng 4 na kasama ni Erwin. Inis na inirapan ni Corinne ang mga kasama nito at napilitan siyang sulyapan ng binatilyo. Pwede ba, Erwin? Tigilan mo nga ako. Nagpapakyut ka pa, hindi ka naman cute. Angil niya rito. Ang sabihin mo, suplada ka talaga. Palibhasa, ikaw na naman ang highest sa klase natin kanina. Nakangising wika ng binatilyo. Talaga, kasi ako nag-aaral. Ikaw, bukod sa buskador ka na, bulak-bolero ka pa. Pinagbibigyan lang kita. Gentleman kasi ako at para sa akin ay ladies first dapat palagi. Hindi ba mga chong? Nakangising wika nito sa mga kasama. Oo nga naman, Corinne. Sang-ayon naman ang mga ito. Gentleman lang talaga tong kaibigan namin. Saka nagtawanan ng mga ito. Halika na nga, Olga, at wag na nating pansinin ang mga hunghang na yan. Inis na hinila ni Corinne ang kaibigan. Muntik na siyang maniwala na seryoso ito sa pakikipag-usap sa kanya kahapon. Corinne, may daga sa daraanan mo. Biglang sigaw ni Erwin. Dahil likas na takot sa daga kahit alam niyang nambubus ka lang ito. Bigla siyang napatalon at napatili. At dahil maputik ang kalsada, nawalan siya ng panimbangat na dula sa putik. Minsan pang sumabog ang tawanan ni na Erwin. Malalaki ba ang mga nahuli mong dalag? Buska ng binatilyo kapag kuwan. Oh, bakit ka narito? Mataray na tanong ni Corinne kay Erwin na napagbuksan niya ng pinto ng umagang yon. 1 linggo na mula ng graduation nila sa high school at ngayon lang uli sila nagkita ni Erwin. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Wika ng binatilyo na napapakamot pa sa ulo. Magpaalam? Bakit? Mamamatay ka na ba? Inis na namewang si Corinne. Nasira kasi ang tulog niya kaya mainit ang kanyang ulo. Hindi. Kaya lang ay baka ito nang huli natin pagkikita. Bagamat nagtataka siya sa biglang-biglang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng kababata, hindi niya yun pinansin. Pwede ba, Erwin? Kung wala kang magawa sa inyo, wag akong guluhin mo rito. Kurin talaga namang aalis ako at gusto ko sana magpaalam sa'yo. Hay nako, hanggang dito ba naman sa bahay namin ay gusto mo akong i-good time? Abay, pagpahingahin mo naman ako ngayong bakasyon. Tila nauubos ng pasensya ni Erwin na bumadha ang inis sa muka. Bakit ba kahit kailan kita kausapin ay ganyan ka? Nung JS natin, magalang na nga akong nakikipagsayaw sa'yo. Hiniya mo ako sa mga kaklase natin. Ngayon nagpapaalam ng maayos sa'yo, galit ka pa rin at binabastos mo ako. Saglit na natigilan si Corinne. Mukhang seryoso nga yata ang binatilyong kaharap. Nako Erwin, pwede ba? Huwag mo ngang sirain ang araw ko. Alam ko na yung mga ganyang drama mo. Tsak na kapag sumakay ako sa sinasabi mo, ikakalat mo na naman sa barkada mo na nag-good time mo ako. Napabuntong hininga si Erwin. Sige, kung ayaw mo maniwala ay bahala ka. Kaya lagi kitang niloloko nun. Napakasuplada mo. Pagkawika na yun ay nagdidilim ang mukhang tumalikod na ito. Che! Pabalagbag na isinara ni Corinne ang pinto. Akala yata ng lalaking yun ay mabobola na naman niya ako. Ngunit kung alam lang ni Corinne na hindi nagbibiro noon si Erwin sa pagpapaalam sa kanya, sana'y tinanggap niyang pamamaalam nito. Talagang umalis si Erwin? Hindi makapaniwalang wika ni Corinne sa kaibigang si Olga. Oo, noon pang 1 linggo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama ng kahungkagan sa puso ang dalagitang si Corinne. At sa pagdaraan ng mga araw, natiyak niya, patuloy niyang mamimiss ang kababata at mortal na kaaway. Naiiling na ipinikit ni Corinne ang mga mata. Ang bahaging yun ang nakaraan ang nagdulot sa kanya ng mga gabing hindi siya makatulog. Lagi na naroon sa kanyang pusong isiping ano kaya kung tinanggap niya ang pamamaalam nito. Siguro'y maganda sanang pakita niya sa akin kanina. Pero ibang-iba na siya ngayon. Sa kanya ipinikit ang mga mata at pilit na inalalang anyo ngayon ni Erwin. Nakatulugan na ng dalagang isiping yon. Ang laki naman ng placement fee. Sang kamay ko naman kukunin yun? Himutok na tanong ni Corinne sa kaibigang si Olga. Galing na sila sa recruitment agency na nasa Ermita na pinag-a-applyan nila bilang sales girl sa Hong Kong. Hay naku, kailangan mong maghagilap niyon. Imagine naman, 30,000 pesos isang buwan ang equivalent ng sweldo natin doon. Kumpara sa sahod natin sa bangko na 9,000 isang buwan.
Abay malaki na yun. Ikaw rin, hindi ka makakaalis ng bansa at hindi matutupad ang pangarap mong makapagpatayo ng sariling negosyo sa hinaharap. Wika ni Olga habang tinatahak nilang daan patungo sa sasakyan ng jeep na pabuntong hininga ang dalaga. May kaunti nga akong naiipon. Hindi naman kasya yun sa hinihinging placement fee. Kung hihiram naman ako kay inay, baka lalong magtampo sa akin yun. Corinne, siguro naman ay maiintindihan ka pa rin ng nanay mo. Isa pa, para rin sa'yo ang pag-asenso ng sarili mo. Huwag na lang, mangungutang na lang siguro ako sa mga dati kong kaklase at kaibigan. Siguro naman, Corinne, hindi ba si Erwin yun? Putol ni Olga sa pagsasalita niya. Ha? Sukat sa pangalang narinig ay biglang naibang tibok ng pulso ng dalaga. Nasaan? Ayun oh, nagmamaneho ng kotseng pula. Turo nito sa isang paparating na Honda Civic. Oo nga. Bigla ay nahiling niya sana'y sumulyap man lang sa gawin nilang binata. Nakabili na pala siya ng sariling sasakyan. Ang gwapo niya ngayon no. Bagay na bagay pa sa kanyang magmaneho ng kotse. Balita ko marami siyang naipon sa Amerika. Hindi kaya niya tayo napansin? Napatingin sa kanya si Olga. At ano naman kung napansin niya tayo? Baka niyaya tayong sumakay kung napansin niya. Uy, nag-iilusyon ng kaibigan ko. Tudyo ni Olga na may nahahalata sa kanya. Ha? Napalingon siya sa babae at namula ang pisngi nang mabasa sa mga labi nitong tila nanunuksong ngiti. Ikaw ha? Maruming isip mo. Nakalimutan mo na ba? Asar na asar ako sa mokong na yun nung araw pa lang. Pagkakaila ng dalaga. Noon yun. Baka akala mo hindi ko napapansin ang makahulugang sulyap mo sa kanya kahapon. Sukad sa sinabi ni Olga ay nagdadabog na binalingan ni Corinne ang paglalakad. Bilisan mo na nga at mainit ang araw. Ayokong gabihin sa pag-uwi sa atin. Napapahagik-hik na sumunod sa kanyang babae. Kumustang nilakad niyo ni Olga kanina? Walang siglang tanong ni Aling Ingrid kay Corinne. Ayun ho, pabuntong hiningang naupo sa sofa ang dalaga. Kailangan ng 30,000 para sa placement fee. Natigilan ng matanda. Saan ka naman kukuha ng ganoong halaga? Nananan siyang tanong nito. May kaunti ho akong ipon. Mangungutang din ho ako sa mga kaibigan ko. Ipinahahalata niya sa ina ang kanyang determinasyon na matuloy sa pag-a-abroad. Bakit hindi mo nalang hiramin ang naitatabi ko? May natitira pa naman sa naiwan ng ama mo at para sa inyong perang yon, inay. Isa pa ho, marami naman akong malalapitan. Tanggi ng dalaga sa ina. Kahit alam niyang hindi yun totoo. Ang totoo ay nagsimula na siyang mangutang kanina sa isang dating kaklase na may kaya. Ngunit umuwi sila ni Olga na bigo. Bahala ka na nga. Kahit naman anong sabihin ko hindi mo ako sinusunod. Nagdadabog na pumasok sa komedor si Aling Ingrid. Siya nga pala. Galing kanina rito sina Anita at kasama si Erwin. Ho? Napatuwid ng upo si Corinne. Bakit daw ho? Magbubukas daw ng negosyo si Erwin at gustong kunin ang serbisyo mo bilang accountant. Tuluyang napatayo sa sopa ang dalaga at sumunod sa ina sa komedor. Bakit ho ako? Si Anitang nagrekomenda sa'yo sa anak niya. Alam naman kasi niyang commerce graduate ka at accounting ang major mo. Tila tulalang naupo sa silya si Corinne. Ano ho ang sabi niyo sa kanila? Ang sabi ko hindi ko alam kung papayag ka. Bukod sa may trabaho ka sa bangko, nagbabala ka pang mag-abroad. Nagsimula nang magsandok ng kanin sa bandehadong matanda. Lihim na nakadama ng panghihinayang si Corinne. Bakit parang gusto niyang idiyang magiging tauhan siya ni Erwin? Ano ho ang sabi ni Erwin? Wala lang. Kung hindi ka raw po pwede, maghahanap na lang sila ng iba. Lalong nakadama ng panghihinayang ang dalaga. Kung subukan ko ho kaya, ano? Matagal ko na namang balak mag-resign sa bangko. Bukod sa maliit ang sweldo ko, mabagal ang asenso dahil probinsya itong sa atin. Napasulyap sa kanyang matanda. Akala ko ba'y mag-a-abroad ka? Hindi naman ako siguradong makakautang ng pang-placement. Kung nahahalata ni Aling Ingrid ang pagiging inconsistent ng sinabi niya kanina na marami siyang mauutangan ng perang kailangan, hindi na marahil nito pinansin yun. Ang mahalaga sa matanda ngayon ay ang pag-asang hindi matutuloy sa paglayo ang dalaga. Abay, sige.
Hayaan mo't bukas na bukas din ay sasadyain ko si Anita sa kanila at sasabihin kong nagbago na ang isip mo. Pagkaway bumalik na ang sigla ni Aling Ingrid at sabay silang naghapunan. Pagdilat pa lamang ng mga mata ni Corinne ng umagang yon ay naulinigan na niyang tila may kausap sa sala ang kanyang ina. Sa pag-aakalang ang labandera nilang si Aling Itang ang naroon dahil araw ng laban nito, ay hindi na siya nag-abalang patungan ng roba ang suot na manipis na damit pantulog. Inay, nariyan na ho ba si Aling Itang at natigilan si Corinne sa paglabas sa pinto ng kanyang silid nang magtama ang mga mata nila ni Erwin na nakaupo sa sofa. Good morning. Bati nito na tila walang anumang humagod sa kanyang kabuuan ng paningin. Excuse me, namumulang mukhang napabalik siya sa loob ng kanyang silid at hindi malaman ang gagawin na nagpalakad-lakad. Dahil alam niyang manipis ang suot na damit at siguradong naaninag ni Erwin ang bahaging katawan na niyang nagmamalaki, hindi malaman kung lalabas pa uli sa silid niya o hindi na hanggang makaalis ito. Tila maya-maya ay naiiling na humarap si Corinne sa malaking salamin. Ano kaya ang itsura ko sa paningin niya? Napagmasdan kaya niyang katawan ko? Tanong niya sa isip habang hinahapit sa katawan ng suot na pantulog. Napansin kaya niyang kahit bagong gising ay maganda pa rin ako? Sukat sa katanungang yun ay hindi napigilan ni Corinne ang mapangiti. Of course, alam niyang kahit bagong gising ay maganda siya. Hindi magsisinungaling ang kaharap na salamin. Ngunit bakit tila wala siyang nabasang emosyon sa mga mata ni Erwin kanina? Corinne, bilisan mo at may sasabihin daw sa'yo si Erwin. Malakas na tawag ni Aling Ingrid sa anak. Oho, natataranta siya sa paghahagilap sa suklay at roba. Pasensya ka na ha, tanghali na ako nagising. Pilit ni Corinne nang ngumiti nang humarap siya kay Erwin. It's okay. Anyway, talaga namang napakaaga ko. Formal lang mukhang wika ng binata. Nakakailang pala pag hindi niya pinagsusupladahan ng kababata. Napasyal ka. Gayon pa man ay pinilit niyang maging kasyual. Ah, oo. Nasabi na raw sa'yo ng inay mo na gusto kitang kunin na accountant para sa itatayo kong bagong negosyo. Oo, pero hindi pa naman ako pasado sa board. It's okay. Anyway, alam ko naman na matalino ka. Isa pa 3 naman kayo na kukunin kong office personnel. Ano bang negosyong bubuksan mo? Tanong ni Corinne na pilit pinatatatagan tinig. Ngayong mapagmasdan niya ng malapitan ng gwapong mukha nito. Minsan pang bumilis ang tibok ng kanyang pulso. Bagay na bagay sa kanyang slacks at polo. Kagalang-galang na siyang tingnan ngayon. Sa loob-loob ng dalaga habang tila wala sa loob na nakatitig sa mukha nito. Restaurant and catering business ang gusto ko sanang itayo. Nakakita na ako ng magandang lugar sa Maynila at nakausap ko ng may-ari ng pwesto. Siyempre, maliit lang muna sa umpisa. Kalaunan na ilalaki rin yun. Sooner or later, bala kong magtayo ng hotel kapag may sapat ng puhunan. Gustong malula ni Corinne sa pangarap ni Erwin. Malaki rin ang kakailanganin mong puhunan doon, hindi ba? Of course, but I'm willing to invest. Anyway, kahit naman noong nasa Amerika ako, hindi ako natakot mamuhunan. Actually, may iniwan akong business doon na pinapamahalaan ng business partner kong si Catherine. Bagamat nakadama ng lihim na paghanga si Corinne sa nakitang determinasyon sa binata, hindi rin nakaligtas sa pandinig niya na babae ang business partner nito. Pilipina rin siya? Yeah, at siguro sa mga darating na buwan ay uuwi siya rito para mag-report sa akin kung ano nang nangyari sa business namin na fast food chain doon. She's good in business. Maraming gimmick na alam kaya nag-click sa mga Pilipino roon ang fast food namin. Napatangu-tangu ang dalaga. Bagamat hindi maipaliwanag ang nadarama niyang kaba sa dibdib. Maliban kaya sa pagiging business partner, ano pa kayang relasyon nila ni Erwin? Ngunit sinarili na lamang niyang isipin yon. O paano? Sa akin ka na magtatrabaho? Untag nito sa kanya. Baka... Corinne, give yourself a chance. Kapag nag-click itong business ko, natural na kasama ka sa kredito. Hindi lang accountant ang gagampanan mo roon. Tuturuan din kita mag-manage ng restaurant. And of course, titiyakin kong well compensated ka. Sa malas ay hindi nito bibigyan ng pagkakataon si Corinne na tumanggi. Sige. At bago pa niya napigil na isagot na niya yon. I think I need another challenges in life. Isa pa, nakakaboring na rin naman magtrabaho rito sa probinsya. Paanong balak mong pag-a-abroad? Natigilan si Corinne. Alam pala ni Erwin na balak niyang mag-abroad. Hindi pa naman siguro yon dahil wala pa akong
pang placement. Anyway, kaya ko lang naman naisipan yon ay para maibang mundo ko. Good. Formal lang mukhang wika ni Erwin. At kung magsa-sales girl ka lang sa Hong Kong, dito ka na lang sa Pilipinas. Hindi pa pababa ang ranggo mo. Lihim na sumama ang pakiramdam ng dalaga sa pakiramdam na minamata nitong trabahong balak niyang applyan sa Hong Kong. Gayunpaman pinilit na lamang niyang huwag pansinin yon. Pwedeng magtanong? Sa halip ay tanong niya. Sure. Bakit akong napili mong isama sa pagtatayo mo ng business? As far as I remembered, hindi naging maganda ang paghihiwalay natin noong araw. Kinalimutan ko na yon, Corinne. Itinuring kong bahagi lang yun ng aking kabataan. At sana'y wala na rin yun sa'yo. Wika ni Erwin. Ha? Tila pa nagising sa pagkakaidlip ang dalaga na nabalik sa kasalukuyan. Siguro naman ay hindi ka na ganoon kasuplada ngayon. Formal pa rin ang mukha ni Erwin. Oo naman. Tugon niyang lalong nakadama ng pagkailang. Good. Anyway, I think I have to go. Tumayo na ang binata. Kapag nasettle ko na ang pwesto sa Maynila ay pasasabihan na lamang kita kung kailan ka magsisimula sa opisina ko. Sige. Nang humakbang na patungo sa pinto si Erwin, nakadama ng pagtutol ang dalaga. Hindi pa niya gustong mawala sa kanyang paningin ang kababata. Tinanggap mo? Oo. Ay gaga. Bulalas ni Olga. At paano nang balak nating mag-abroad? Saka na lang muna. Tugon ni Corinne. Anyway, ang gusto ko lang naman ay bagong experience sa pagtatrabaho. Naisip ko rin kasi tama si inay. Mahirap mag-ibang bansa kung pagpapaalila sa mga banyaga ang gagawin ko. Corinne, hindi naman tayo magdi-DH sa Hong Kong ah. Sales girl lang ina-applyan natin dun. Yun na rin yun. Katulong sa pagtitinda ng mga Hong Kong. Anyway, maganda na rin kay Erwin ako magtrabaho. At least ay bagong experience. Hindi pa kami magkakalayo ng inay ko. Ay ewan, if I know, bigla mo sigurong na-realize na in love ka kay Erwin at nag-iilusyon ka na baka mapansin ka niya kapag siyang naging boss mo. Olga? O wag kang magagalit, sinasabi ko lang ang naiisip ko dahil sa mga nakikita ko. Nahabol niya ng kurot ang kaibigan. Kahit sa sarili hindi niya maamin na nagkakaroon na siya ng puso kay Erwin. Magandang dalawang palapag na gusaling na upahan ni Erwin. Ang unang palapag na may kaluwagan din ng espasyo ay ipinarenovate ng binata bilang first-class restaurant. At sa ikalawang palapag ay naglagay ito ng 3 kwarto bilang opisina. Nasa bahagi iyon ng pusod ng Makati. At sa unang tingin pa lang ay mahihinuhan ng makikilala agad ang naturang restaurant. Ang sosyal naman ng opisina mo. Wika ni Olga na dumalaw kay Corinne sa unang araw ng pagtatrabaho niya sa bagong tayong restaurant ni Erwin. Carpeted na ang sahig. Aircon pa at puro salamin ang dingding. Gusto ni Erwin ay klasang maging dating sa customer nitong restaurant. Bukod naman kasi sa mga mayayaman at class na mga empleyado ang prospective customer niya, narito kami sa lugar kung saan marami talagang taong dumadayo. Kamusta naman ang unang araw mo rito? Hindi ka ba naninibago? Natigilan ng dalaga. Well, naninibago syempre pero sanayan lang yon, hindi ba? Iniiwas niyang tingin dito. Sa bagay. Miss Alcala, proceed to my office. May mga papeles akong ipapabasa sa'yo. Putol ni Erwin sa iba pang sasabihin ni Olga. Isang warning knock lang ang ginawa nito bago itinulak ang pinto. Bahagya itong naudlot nang makitang naroon ng babae. Hi! Bati ni Olga sa binata. Maotoridad ang dating ni Erwin sa suot nitong slack na pantalon at long sleeve kaya nakadama ng pagkailang ang babae. What are you doing here, Olga? Tila galit na tanong ng lalaki. Nagkatinginan ng dalawang dalaga. Ha? Dinadalaw ko lang ang kaibigan ko sa bago niyang trabaho. Galing kasi ako sa ina-applyan kong recruitment agency. I'm sorry to disturb you too, but since this is her first day sa trabaho, hindi ko gustong maistorbo ako sa pagbe-briefing sa kanya. Si Corinne ang napahiya sa hindi direktang pagtataboy ni Erwin sa kanyang kaibigan. Iyon ang hindi niya agad nasabi kay Olga. Ibang-ibang Erwin ang sumalubong sa kanya kaninang umaga nang pumasok siya sa opisinang yon. Kung formal ito noong inaalok siya ng trabaho lalo kanina na tila nais ipahalata sa kanya na ang magiging relasyon lang nila ay amo at tauhan lang. Kung gayon ay aalis na ako. Wika ni Olga na agad na humakbang patungo sa pinto. Good day, Olga. Just follow me to my office, Miss Alcala.
Yun lang at tumalikod na rin si Erwin pabalik sa opisina nito. Nang mapag-isa si Corinne, nakadama siya ng pagre-rebelde. Kahit sa bangko na pinapasukan niya sa kanilang probinsya, hindi siya nakaranas ng ganoong klaseng treatment sa manager nila. Grabe! Tili ni Olga nang umuwi si Corinne ang gabing yon. Hindi na nga siya tarantado ngayon, saksakan naman na suplado at arugante. Olga, baka naman talagang ganoon lang siya makitungo sa mga tauhan niya. Remember, galing siya sa Amerika kung saan laging on the go ang mga tao. Pagtatanggol ni Corinne sa binata. Kahit na, pareho niya tayong kababata eh. Yun man lang sana naisip niya. Pasensya ka na. Alam mo, kung ako sa'yo magre-resign na agad ako kahit unang araw ko pa lang sa trabaho, itutuloy ko na lang ang bala kong mag-abroad. Abay kung makakaipon tayo ng puhunan in 2 years, pwede na rin tayo magtayo ng restaurant ah. Ikaw naman, grabe ka sa payo. Napailing si Olga. Alam mo, ang laki ng ipinagbago mo sa pakikitungo sa kanya. Kung noong araw ay ikaw ang nagsusuplada sa kanya, abay ngayon ay ikaw naman ang pinagsusupladuhan niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Don't tell me na totoong na-inlove ka na sa kanya. Olga, ano ka ba? Baka mamaya marinig ka ng inay. Saway niya rito. Bakit? Totoo naman ah. Gusto kong trabaho ko sa opisina niya. That's all. Bahala ka na nga. Masaya si Corinne sa bago niyang trabaho. Yun ang gustong paniwalaan ng dalaga. Gayon pa man, paano niya kukumbinsihin ang sarili na gayon nga? Samantalang sa loob ng may 2 linggong pamamasukan kay Erwin, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang ngiti sa mga labi nito. Pakidala sa opisina kong weekly report, Miss Alcala. Formal na formal ang mukhang wika ni Erwin nang saglit na pumasok sa kanyang opisina. Yes sir, tugon ng dalaga nang tumalikod na ito at lumabas na pabuntong hininga siya. Miss na niyang Erwin na kabuskahan noong araw. Hop in. Ha? Nagulat pa si Corinne nang huminto sa tapat niya ang kotse ni Erwin. Pauwi ka na rin sa San Ignacio, hindi ba? Formal ang mukhang tanong ng binata. Oo. Good. Bukod sa makakamenos ka na sa pamasahe, hindi ka pa mahihirapang sumakay. Pagkawika na yun ay binuksan ni Erwin ang pinto sa gawin ng passenger seat. Hindi malaman ni Corinne kung matutuwa o maiinis. Inaalok siya ni Erwin na sumakay at hindi siya binigyan ng pagkakataong pumayag o tumanggi. It's getting late, baka masyado tayong gabihin sa daan. Untag nito sa saglit niyang pagkatulala, otomatikong napasakay sa bukas na pinto ang dalaga. Nang lumapat pa sarang pinto ng kotse, nalanghap niyang mabangong men's cologne at aftershave na gamit ng binata. Pinigil ng dalaga ang urge na mapadikit dahil sa suwabing amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Lalaking dating niyon sa kanya at sa isang saglit ay tila gusto niyang mangarap. Corinne! Ha? Tila siya nagising sa saglit na pagkaidlip. May sinasabi ka ba? Napailing si Erwin. Ang sabi ko, araw-araw na kitang isasabay sa pagpasok at pag-uwi. Total iisa naman ang pupuntaan natin, hindi ba? Hindi ba nakakahiya yun? Of course not. Napakalayo ng San Ignacio kung araw-araw kang magbabiyahe sa bus. Isa pa, napaka-inconsiderate ko namang amo kung hindi kita isasabay. Ang balak ko sana'y mag-board dito sa Maynila. Kawawa naman ang inay mo kung lingguhan na magiging uwi mo. Ako nga, nangako kay mama na kahit 2 oras ng biyahe mula rito hanggang San Ignacio ay uuwi araw-araw. Pero, basta mula sa araw na to, sa akin ka sasabay sa pagpasok. Porma lang muka at pinalang salita ni Erwin. Ikaw ang bahala. Pinigil ni Corinne ang sarili sa pag-iilusyon na kaya siya inaalok ng ganoon ni Erwin ay dahil may espesyal itong pagtingin sa kanya. Corinne, nariyan na si Erwin! Tawag ni Aling Ingrid sa dalaga. Nariyan na ho! Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Corinne, bit-bit ang shoulder bag habang hindi pa naisasara ang zipper ng kanyang bestida. Inay, pakisara nga ho ang zipper ko. Kung bakit naman kasi ang aga-aga mong nagising ay tinanghali ka pa rin. Sabi ko na kaninang baka dumaan na si Erwin, hindi ka pa rin nakinig. Litanya ni Aling Ingrid habang isinasarang zipper ng damit niya. Hindi ko ho kasi mapagpasyahan kung anong bestida ang isusuot. Baka kasi mapintasan ni Erwin ang ayos ko. Nakakahiya, nagmamadali naman. Pag-uway humakbang na siya patungo sa pinto. Teka, hindi ka ba iinuman lang ng kape? Huwag na ho, baka mainip si Erwin. Naiiling at nangingiting tinanaw ni Aling Ingrid ang anak na dalaga. Sa puso't isip nito ay naroon ang pag-asam na may mabuong magandang pagtitinginan sa pagitan ni Corinne at Erwin. Boto ang matanda sa anak ng kaibigan nito para makatuluyan ni Corinne. Hi, good morning. Nakangiting wika ni Corinne ang bumungad sa pinto.
Nakasandal si Erwin sa pinto ng kotse nito at bahagyang natigilan nang makita siya. Humagod ang tingin nito sa kabuuan ng dalaga. Good morning. You look great. Thanks. Tila gustong kuligin ni Corinne. Siya man ay lihim ding humanga sa gwapong-gwapong anyo ng binata. Hop in. Baka ma-traffic tayo. Pagkawika na yun ay binuksan na nito ang pinto ng kotse at kinimbatan siyang sumakay na. Disappointed na lumulan sa sasakyan ng dalaga, pakiramdam niya'y kulang ang papuri ni Erwin sa kanyang ayos. Ang totoo, inabot siya ng 1 oras sa pagpili at paghuhubad suot sa mga damit niyang nakahanger sa closet. Gayunpaman tila pinalis ng hangin ang panlulumo ng dalaga, nang muling malanghap ang mabangong amoy ni Erwin. Kapag ganito araw-araw ang mangyayari, wala na siyang pananabikan kundi ang makasakay sa kotse ng binata. Nang imani obra ni Erwin paalis ang sasakyan nito, isinandal ni Corinne ang likod sa sandalan ng upuan at marahang ipinikit ang mga mata. Sasamantalahin niyang langhapin ang mabangong amoy ng binata sa kahabaan ng biyahe nila. Nag-almusal ka na ba? Ha? Napamulat ang mga mata niya. Bago umakyat sa opisina ay mag-almusal tayo sa ibaba. Tingin ko sa'yo ay hindi ka pa kumakain. Wika ng binata na nakatingin sa kanya. Bakit mo alam na hindi pa ako kumakain ng almusal? Namumutla ka. Kung hindi mo alam. Sukat sa sinabi nito'y bahagyang napahiya ang dalaga. Paano ba niya sasabihin ditong kaya siya namumutla ay dahil kinakabahan siya ngayong narito lang ito sa tabi niya? Minsan pa ay gustong mag-ilusyon ni Corinne. Naroon sila ni Erwin sa restaurant na pag-aari nito at sabay silang nanananghalian. Ang ilang empleyado ng binata na karaniwan ay babae ay napapatingin sa kanila. At hindi man magsalita ang mga ito, alam ni Corinne na nanananghali ang mga ito sa kanya. Kung titingnan kasi mula sa malayo ay tila asikasong-asikaso siya ng binata. Here, tikman mo ang specialty natin for today. Wika ni Erwin, habang nilalagyan ng sinanghag na maraming itlog at giniling ang pinggan ni Corinne. Nakahain din sa harap nilang iba't ibang putahe na niluto para sa araw na yon. Wag na, ang dami na nito, saway ng dalaga. Gusto na niyang mailang dahil sa ginagawa nito. No, kailangang malasahan mong mabuti yan para malaman natin kung okay na ang lasa. Kala ko pa naman gusto lang akong mabusog. Yun pala'y sasampulan lang ako. Bulong niya sa sarili na biglang nakadama ng inis. Gayunpaman pinilit ng dalaga na ubusin ang pagkain sa pinggan niya. Masarap ba? Magugustuhan ba ng mga customers? Pilit na pilit ang ngiting tumango siya. Good. Alam kong okay ang panlasa mo kaya ikaw ang pinatikim ko ng mga yan. Ngit-ngit na ngit-ngit si Corinne. Bigla ay natakot siyang tumaba dahil sa dami ng pagkaing ipinatikim sa kanya ng binata. Let's go. Umakyat na tayo sa itaas. Maya-maya ay yaya ni Erwin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya may ipatitikim pa sa kanyang binatang amo. Ang araw-araw na pagsundo ni Erwin kay Corinne at sa pagsasabay nila sa pagpasok ay inakala ng dalaga na may mabubuong magandang pagtitinginan sa pagitan nila ng binata. Maganda ang takbo ng restaurant. Palagay ko'y maglalakas loob akong magtayo ng isa pang sangay sa may ermita. How about that, Miss Alcala? Pahayag ni Erwin kay Corinne. Ngunit sa loob ng 6 na buwan mula nang magsimula ang negosyo ng binata, damang-dama ng dalaga na employer-employee lang ang relasyon nila. Miss Alcala, untag ni Erwin nang hindi sumagot si Corinne. Ha? Napaangat ang ulo ng dalaga at nailinga sa mga kaharap ang paningin. Parang noon lang niya na-realize na nasa kalagitnaan pala sila ng meeting. Tuwing araw ng Sabado ay may general meeting na ginaganap sa opisina nito. At dahil isa si Corinne sa pioneer doon, mas madalas na sa kanya humihingi ng opinyon at suhestyon ng binata. Naiiling na inulit ni Erwin ang tanong. I think that's better, sir. Sang-ayon niya. Kahit paano naman ay kilala ng Erwin's Restaurant, hindi na tayo mahihirapang mag-establish ng sangay sa ibang lugar. Ang konsolasyon na lamang ni Corinne, hindi lang accountant ang naging papel niya sa negosyo ng binata. Tinupad nitong pangako na ituturi siyang parang industrial partner dahil sa kanya nanggagaling ang ibang gimmick ng naturang restaurant. Kasabay naman niyon ay ang mahusay na pasahod na bagay lang sa dedikasyong ibinibigay niya sa kanyang trabaho. At ang isa pang ikinatutuwa ng dalaga, siyang kinikilalang pangalawang amo ng mga bagong tauhan ni Erwin. At kapag nakakuha na ako ng lugar doon, ikaw sigurong mamamahala. Ha? Nasubukan ko ng trabaho mo. Hindi lang pagiging accountant ang kaya mong gawin. Pwede ka ring mag-manage. Katunayan na ikaw ang nagiging overall in charge dito sa restaurant kapag nag-out of town ako. Tila gustong malula ni Corinne sa napakaganda at nakakahamong alok ni Erwin.
Tama si Sir Santibanez, ma'am. Mahusay kayong mag-manage. Baka nga kung HRM ang kursong tinapos nyo, makaya nyong makapagpatayo ng sariling restaurant. Sang-ayon ni Mitch na supervisor ng mga waiters at waitresses sa ibaba. Well, kung yun ba ang inaakala ni Mr. Santibanez, why not? Nakangiting wika ng dalaga. Yun ang isa ko pang gusto sa'yo, Miss Alcala. Hindi ka umaatras sa hamon. Nasisiyahang wika ni Erwin. Oo nga't nagkaroon ng self-confidence at magandang career si Corinne. Sa mga gabi ng kanyang pag-iisa ay lagi siyang balisa. Sa loob kasi ng 6 na buwan na pagtatrabaho sa restaurant ni Erwin, natuklasan ng dalaga na ang paghangang iniuukol niya sa binatang amo ay nauwi na sa totoong pag-ibig. Ito ba ang karma ko dahil sa pagiging suplada ko sa kanya noong araw? Pero salbahe kasi siya noon. Pangangatwiran niya sa isip. Nagulantang pa sa pag-iisip ang dalaga nang mag-ring ang telepono sa sala. Kahit tinatamad ay lumabas siya sa kanyang silid. Hello? Corinne, Yes, sino to? Maang natanong ng dalaga, bagamat nabosesan na niyang nasa kabilang linya. it's me, Erwin. Bigla ang salakay ng kaba sa dibdib niya nang makumpirma kung sino ang nasa kabilang linya. Bakit? Wala lang, I need someone to talk to at ikaw ang naisipan kong tawagan. Anyway, day off mo naman bukas at pwede siguro kitang puyatin. Muli ay gusto na naman niyang mag-ilusyon. Hindi rin ba makatulog si Erwin dahil sa kakaisip sa kanya? Of course. Ano naman ang pag-uusapan natin? Well, about business. Nalaglag ang balikat ni Corinne. Hanggang sa bahay ba'y bubulabugin siya ng binata para lamang pag-usapan ng negosyo? Ano naman ang pag-uusapan natin tungkol sa business? Gusto ko lang ihingi ng opinion sa'yo yung tungkol sa sinabi ko sa meeting kanina. Tama bang desisyon ko na magtayo ng bagong sangay? Isinandal ni Corinne ang likod sa sandalan ng sopa. Humanda sa matagalang pakikipag-usap kay Erwin. Matitiis ba niyang hindi sagutin ang mga tanong ng binata? Para sa akin, tama lang ang pasya mo. Anyway, kagaya rin ng nasabi ko kanina. Kilala na ang Erwin's Restaurant kaya hindi ka na mahihirapang magdagdag ng sangay. At ang buong magdamag na yun ay naubos lang sa pakikipag-usap niya kay Erwin tungkol sa negosyo nito. Gayunpaman, nang magpaalam na sila sa isa't isa para matulog ay may ngiti sa mga labi ang dalaga. At least kahit walang ibang bagay na binabanggit si Erwin, nakasiya na rin sa kanyang kalooban na narinig ang tinig nito sa gabing yon. For the first time sa loob ng 6 na buwan, hindi sinundo ni Erwin si Corinne ng umagang yon. Ano hong sabi ng mama niya? Tanong ni Corinne kay Aling Ingrid. Nagbilin daw na hindi ka na madadaanan dahil nagmamadali. May susunduin yata sa airport ng 6:00 ng umaga, kaya maagang umalis. Tugon ng matanda. Ganun ho ba? Hindi matatawarang kalungkutan na nadama niya. Ang bahaging magkasabay sila ni Erwin sa kotse ang nagsisilbing inspirasyon ng dalaga sa maghapon. Kaya bilisan mo at baka tanghaliin ka sa pagpasok. Pagtataboy ni Aling Ingrid sa kanya. Oho, mabibigat ang mga hakbang na lumabas ng bahay nilang dalaga. Maghapong hinihintay ni Corinne na sumulpot sa opisina si Erwin. Ngunit hanggang mag-uwian na sa hapon ay wala pa rin ito. Saan kaya siya nagpunta? Sino kaya ang sinundo niya sa airport? Tanong ng dalaga sa sarili habang nakatitig sa mga resibong kinekwenta. Corinne! Masiglang tawag mula sa bumukas na pinto. Erwin! Agad siyang napatayo at lumawang ang ngiti sa mga labi. Ngunit naglirin yun nang wala nang mahagip ng tingin niya ang isang babaeng kasabay nitong pumasok sa loob ng kanyang opisina. I want you to meet Catherine, ang business partner ko sa Amerika. Pagpapakilala ng binata sa babaeng kasabay nito. Catherine, meet Corinne, kababata ko at katulong sa pamamahala rito sa restaurant. Hi, nakangiting bati ng babae. Hi. Pinilit ni Corinne na pasiglahin ng tinig kahit nilulukuban ng patinding paninibugho ang kanyang puso. At sino ang hindi maninibugho? Ngayong makaharap niya si Catherine na ka-business partner ni Erwin sa Amerika. Every inch a lady. Iyon si Catherine. Ang kinitong kakaibang ganda na walang lalaking hindi mahahalina. Sopistikada rin itong manamit at kumilos. Bakas na bakas pa sa mukha nitong malaking tiwala sa sarili. At kahit nakangiti ang babae sa kanya, bakit pakiramdam ni Corinne ay sinusukat nito ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng matiim na titig? Madalas kang ikwento sa akin ni Erwin sa phone. Talaga? Mahusay ka raw at malaking na itutulong mo sa kanya. Para daw ako ikaw, kaya kahit saan siya naroon ay panatag ang kanyang kalooban. Ganun ba? Sumulyap siya kay Erwin.
Kagaya ng dati wala siyang mabakas na anumang emosyon sa mukha nito. Nagpa-reserve na ako sa ibaba. Magdi-dinner tayong 3. Sa halip ay casual na wika ng binata. Gustong tumutol ni Corinne. Makakaya ba niyang makasalo sa pagkain ng dalawa? Samantalang kumikirot ang kanyang puso? Gustong makita ni Catherine ang takbo ng business natin dito, Corinne. Wika ni Erwin habang kumakain sila. Ha? Ang sabi ko sa kanya, be my guest. Anyway, baka may maitutulong pa siyang mga suggestions para lalo nating mapaunlad ang restaurant. Paano yung balak mong pagtatayo ng bagong branch? May pakiramdam ang dalaga na mapupuwera na siya sa usapan. Well, siguro itutulungan ko rin si Erwin sa pag-iisip ng mga bagong gimmick. Sabad ni Catherine. Isa pa, nagbabalak siyang sumosyo sa akin. Gusto ko kasing subukan na gawing 2 branch ng restaurant. Tuluyang sumama ang pakiramdam ng dalaga sa narinig. Sa lumipas na ilang sandali, nanahimik si Corinne. Sina Erwin at Catherine na lamang ang nag-uusap at nagpapalitan ng mga suhestyon. At kung hindi siya nagkakamali, mga palihim na sulyap ang iniuukol sa kanya ng babae. Kung ano ang dahilan nito, hindi niya alam. Nang matapos silang kumain, nagulat pa siya nang sabihin ni Erwin na ihahatid na lang siya sa bus terminal dahil hindi pa ito uuwi. Tumawag na ako kay mama na hindi makakauwi ngayon. Kailangang samahan ko si Catherine sa iba pa naming kaibigan dito para malamang narito na siya. Wika ng binata sa kanya bago siya pinaakyat sa bus. Tumangulang si Corinne bagamat umaantak ang kanyang kalooban. May pupuntahang kaibigan o magkasama kayong matutulog? Ngit-ngit na bulong niya sa isip. Gayon pa man nang dumungaw siya sa bintana ng bus, ay bahagya siyang kumaway kay Catherine na sa kanya pala nakatingin. God, I really love him. Ano ang gagawin ko? Tanong ng isip ni Corinne habang nakahiga ng gabing yon. Ano kayang ginagawa nila sa mga sandaling ito? Sa pagdating ni Catherine, lalong natiyak ng dalagang damdamin niya kay Erwin. No, itinakip ng dalagang unan sa mukha niya sa pag-asang mabuburang kung ano-anong larawang nabubuo sa isip niya tungkol sa dalawa. Ngunit nang hindi magtagumpay si Corinne na gawin yon, bumangon siya at lumabas sa kanyang silid. Nagtungo ang dalaga sa salat na higa sa sofa. Ano kayang gagawin ni Erwin kung bigla-bigla ay magbabago ako ng pakikitungo sa kanya? Magugulat kaya siya kapag ginaya ko si Catherine na moderna at mukhang palaban? Kung ano-anong balak ang pumapasok sa isip niya. Sa pagdaraan ng mga sandali, hindi na niya namamalayan na nakatulog siya. Nagulat pang dalaga na mag-ring ang telepono. Hello? Pupungas-pungas na sinagot niya yon. Corinne. Erwin? Hindi makapaniwalang paniniguro ng dalaga. Napasulyap din siya sa orasang pangdingding at nalaman niyang 4:00 na ng umaga. Where are you? Bakit napatawag ka? Isa-isa lang ang tanong, okay? Tumawa si Erwin, halatang lasing. Nakainom ka ba? Well, makulit kasi si Catherine. Anyway, kaya ako tumawag. Gusto ko lang tiyakin na nakauwi ka ng maayos. Natouch naman ang dalaga sa sinabi nito. I'm safe. Ikaw, narito ka na ba sa San Ignacio? Nope, narito ako sa pad na tinutuluyan ni Catherine. Tila tinadyakan sa dibdib si Corinne. Hindi na niya ako pinayagang magbiyahe. Anyway, 2 naman ang silid dito kaya ipinagamit niya sa akin ng isa. Maniniwala ba siya na magkahiwalay ng silid sina Erwin at Catherine? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Hindi napipigilang tanong ni Corinne. Hindi agad sumagot si Erwin. Baka tanghaliin ako ng pasok bukas. Pwede bang agahan mo ang pasok? Sa halip na wika nito. Sige, saka siya napabuntong hininga. Dapat ay noon pa niya ginawa, ngunit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Corinne. Jesus Mariosep! Napaantanda si Aling Ingrid nang lumabas ang dalaga sa silid niya. Bakit ho? Maang-maangan niyang tanong. Itinatanong mo pa, bakit ganyan ang suot mo? Bakit ganyan ang ayos ng buhok mo? Ngumiti si Corinne at sinipat ang sarili sa life-size mirror na nasa sala. Bestidang pula na hapit sa katawan ng suot niya, kaya na-emphasize ang magandang hubog ng kanyang katawan. Gayunpaman kahit may balak siyang patungan yun ng puting blazer, nice pa rin yung tingnan dahil maikli ang tabas niyon at kita ang mapuputi at bilugan niyang mga hita. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay hinayaan niyang nakasabog at nililipad-lipad ng hangin. Ang mga labi ng dalaga na may natural na pula ay lalong naging kissable sa paningin dahil sa magandang shade ng lipstick na kanyang ginamit.
Ano hong masama sa ayos ko? Saang anggulo man niya sipatin, hindi naman siya nagmukhang cheap. Anong masama? Hindi mo nakikita sa salamin na nagmukha kang hostess? Inay, ano ba naman kayo? Ganito ho ang ayos ng mga nag-oopisina sa Maynila. Ang totoo ho, ako nga lang ang mukhang pinadangga sa kanila. Hindi totoo yan. Maganda ka pa ring tingnan kahit simple lang ang ayos mo noon. Batid ng dalaga na totoong sinabi ng ina. Kahit naman simple lang ang ayos ng damit at buhok niya araw-araw, nakakatawag pansin pa rin siya sa paningin ng iba. Gusto lang niyang bigyang katwiran sa ina ang ginawang pagbabago sa sarili. Inay, ganito ho ang kalakaran sa Maynila. Isa pa ho, ganitong gusto ni Erwin na ayos ko. Ha? Ganoon ba? Oho, kailangan daw hong presentable ako sa pagharap sa mga customer. Itinuloy pa ni Corinne ang pagsisinungaling sa ina. Akala ko ba'y accountant ka lang doon? Hindi ho ganoon ang naging trabaho ko sa restaurant. Kadalasan kasing wala si Erwin kaya bali ako na ang ginawa niyang tagapamahala roon. Bahagyang naglubag ang loob ni Aling Ingrid at agad na pinaniwalaan ng sinabi ng anak. O siya, lumakad ka na't baka mahuli ka. Hindi ka yata susunduin ni Erwin ngayon, hindi ba? Natigilan si Corinne. Parang noon lang niya naalala na hindi nga pala umuwi kagabi sa San Ignacio si Erwin. Sige ho, aalis na ako. Matamlay na humakbang patungo sa pinto ang dalaga. Good morning. Erwin, nagulat pa siya nang mabuglawan ng binata na nakatayo sa tabi ng nakaparada nitong kotse. Akala ko ba'y hindi ka nakauwi sa inyo at... Bakit ganyan ang ayos mo? Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Naisipan ko kasing subukan kung babagay sa akin ng ganitong ayos. Matiim ang titig na humagod ang tingin ng binata sa kanyang kabuuan. Kinabahan si Corinne. Bakit parang hindi nagustuhan ni Erwin ang bagong ayos niya ngayon? Hop in. Wika nito kapag kuwan. Humakbang ang binata patungo sa driver's seat at walang kibong ini-start ang kotse. Bagamat naiilang sa kalamigang ipinakita ni Erwin, napilitan ng dalaga na sumakay sa kotse nito. Mabuti pala't naisipan kong umuwi kaninang madaling araw para magbihis sa amin. Kung nagkataon pala'y sasakay ka sa bus na ganyan ang ayos. Tila galit na wika ng binata habang binabagtas nilang makipot na kalsada palabas ng baryo. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ng dalaga. Hindi niya ito magawang lingunin sa pangambang makita niyang nagdidilim ang mukha nito. Yang ayos mo. Hindi mo ba alam na takaw basto sa pampasaherong bus ang suot mong yan? May angil ang tinig ni Erwin. Bakit? Ano ba talagang masama sa ayos ko? Biglang nakadama ng pagre-rebelde ang dalaga. Bakit si Catherine hindi nito pinupuna kahapon? Kung masyado mang ultramoderna ang suot at ayos nito. Hindi mo alam kung anong masama sa ayos mo? Sa gilid ng mga mata ni Corinne, natiyak niyang nakatingin ito sa gawi niya. Hindi. Napilitan siyang lingunin ito. Biglang nagbawi ng tingin ng binata. Huling-huli ito ni Corinne na sa cleavage niya nakasulyap. Hindi bagay sa'yo. Pagkuhay walang gatol na wika nito, daig pa ni Corinne ang sinampal. Ito bang mapapala niya sa pagnanais na mapansin ng lalaking ito? Inis na humalukip-kip ang dalaga at padabog na isinandalang likod sa sandalan ng upuan. Tumanaw siya sa labas ng bintana at ipinahalata sa katabi na galit siya. Kung nakahalata o talagang wala lang itong pakialam sa kanya, hindi alam ni Corinne na nahimik na rin si Erwin sa kahabaan ng biyahe nila. Ang ganda niyo naman, ma'am. Humahangang wika ni Apple, isa sa mga waitress ng Erwin's restaurant. Oo nga, ma'am. Mas bagay pala sa inyong ganyang ayos. Mas maganda kayo kay Miss Samaniego. Dagdag pa ni Mitch. Sinong Miss Samaniego? Nakangiting tanong ni Corinne. Yun pong kasama ni Sir kahapon. Napatango si Corinne at lihim na nakadama ng kasiyahan. Si Catherine ang tinutukoy nito. Sana huy laging ganyan ang suot nyo. Palagay ko'y tuluyang mai-inlove sa inyo si Sir. Wika pa ni Mitch. Minsan pang nginitian ni Corinne ng supervisor at umakyat na siya sa ikalawang palapag. Sa isip ng dalagay naglalaro ang sinabi ng mga babae. Siguro naman hindi nagsisinungaling ang mga ito sa pagsasabing bagay sa kanyang suot niya. No, hindi ko ititigil ang nasimulan ko na. Alam ko mapapansin din ni Erwin na mas maganda ko kay Catherine kung mahihigitan ko pang pag-aayos at pagdadala niya sa sarili.
Lalong naging determinado ang dalaga na ituloy ang plano. Ma'am, ipinatatawag ho kayo ni Sir. Pukaw ni Mila na bahagyang isinungaw ang muka sa pinto ng opisina niya. Ito ang sekretary ni Erwin. Bakit daw? Ewan ko ho, naroon din si Miss Samaniego at mukhang tungkol sa bagong branch na itatayong pinag-uusapan. Sige, susunod na ako. Saglit siyang nag-isip. Talagang desidido si Catherine na mapapayag si Erwin na sumosyo sa negosyo nito. Hindi. Business partner na nga sila sa Amerika. Hanggang dito ba naman? Ngit-ngit na bulong ni Corinne sa sarili habang sinusuklay ang mahabang buhok. Gusto niyang tiyakin na mas magiging maganda siya sa paningin ng binata. Hi, nakangiting wika ni Corinne nang pumasok sa pribadong opisina ni Erwin. Ipinatatawag mo raw ako, sabi ni Mila. Bahagya lang niyang tinanguan si Corinne na nakaupo sa harap ng mesa ng binata. Haya. Mukhang may napupuna akong pagbabago sa'yo ah. Wika ni Catherine na tumayo at humakbang palapit sa kanya. Umahagod ang tingin nito sa dalaga mula ulo hanggang paa. Nakangiting binalingan ni Corinne ang babae. Ano yun? Maang-maangan niyang tanong. Kahapon ay tipong conservative ang ayos mo. Pero ngayon ay mukhang hindi na. Para kang fashion model sa ayos mong yan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Corinne ang pag-ismed at pagtaas ng isang kilay ng babae. Sumulyap muna si Corinne kay Erwin bago siya sumagot. Well, naisip ko kasing panahon na para sumunod sa uso. Anyway, ibinabagay ko lang sa mga taong nakakahalubilo kong ayos ko. Lalong napaismid si Catherine at hindi na itinago ang panguuyam sa kanya. Really? O baka naman gusto mo lang akong gayahin? Tumaas ang kilay ni Corinne at biglang-bigla ay parang gustong bumalik ng katarayan niya na kay Erwin lang ginagamit noon. Bakit naman kita gagayahin? Gayon pa man ay pinigil niya ang sarili. Hindi siya dapat magpakita kay Erwin ng ugaling palengkera. Well, siguro'y para mapansin ka ni Erwin. O kaya naman ay dahil ayaw mong matalbogan kita. Lalong kumulo ang dugo ni Corinne sa direktang salita ng babae. Kung kahapon ay casual lang ang pakiharap sa kanya nito, ngayon ay tila naglalabas na ng tunay na ugali. Girls, sansala ni Erwin sa nahahalatang tensyon na namamagitan sa kanila. Kaya tayo narito ay para pag-usapan ng negosyo. Ayoko ng gulo dahil malas daw yun sa negosyo. Sabay na natigilan ang dalawang babae. Pagkuway nag-irapan sila at kapwa na upo sa silyang nasa harapan ng mahogany table ni Erwin. At sa lumipas na ilang sandali, business na ang pinag-uusapan nila. Bakit wala kang kibo? Pukaw ni Erwin sa lumilipad na kamalayan ni Corinne. Pauwi na sila sa San Ignacio at kagaya ng dati ay sakay siya ng kotse ng binata. Wala, wag mo na lang akong intindihin. Tugon ng dalaga na hindi sumusulyap dito. Baka naman hanggang ngayon ay iniisip mong nangyari kanina sa office. Pangungulit ni Erwin. Sukat doon ay napalinga siya sa katabi. Anong nangyari? Yung pagpabor ko sa kanyang mga suhestyon para sa itatayo kong branch. Anyway, I hope na nakita mo naman ang logic ng mga panukala niya. Hindi ba? Wala yon. Matabang niyang tugon. Muli siyang humalukip-kip at iniiwas ang tingin dito. Talaga namang mas maganda yung suhestyon niya. At isa ba, kagaya ng sinabi mo kanina, mas sanay si Catherine sa pagpapatakbo ng restaurant kaysa sa akin. Casual na tugon ni Corinne. Bagamat batid niyang isa yun sa dahilan kung bakit siya matamlay ngayon. Kung hindi dumating si Catherine, sana ay ang mga suhestyon niyang pinakikinggan ni Erwin. Nang mahalata ng binata na ayaw makipag-usap ni Corinne, hindi na ito muling nagtanong at ipinagpatuloy na lamang ang pagmamaneho. Dahil malamig sa loob ng kotse at talagang pagod, ilang saglit pa'y naidlip na si Corinne. Naiiling na sinulya pa ni Erwin ang katabi. May ngiti sa mga labing ilang saglit nitong pinagsawa ang paningin sa magandang mukha ng dalaga. Naalimpungatan si Corinne sa tila mainit na hanging tumatama sa kanyang muka. Maging ang tila malambot na bagay na bahagyang dumidiin sa kanyang mga labi ay damang-dama niya. God, may humahalik sa akin. Gayunpaman hindi muna siya dumilat at pilit na hinahagilap sa isip kung nasan siya. Ilang saglit pa bago naalala ng dalaga na si Erwin nga palang kanyang kasama at nakasakay siya sa kotse nito. Nang maramdaman niyang masuyong haplos sa kanyang pisngi, natiyak ni Corinne na si Erwin ang may-ari ng palad na yon. Erwin? Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at inaninaw ang mukha ng binata. Mabutit gising ka na, narito na tayo. Bigla itong napaigtat palayo sa kanya. Nakatulog ka kaya ginising kita.
Paliwanag nitong hindi sumusulyap sa kanya. Ganun ba? Kunwari naman ay baliwala sa kanyang ginawa nito. Baka gusto mo munang dumaan para magkape? Yaya niya rito kapag kuwan. Wag na, tsak na naghihintay ang mama ko sa bahay. Kung gayon ay salamat na lang. Pagkawika niyon ay umakmang bababa na sa kotse ang dalaga. Corinne, Bakit? Bahagya niyang nilinga ito. good night and sweet dreams. At sa kauna-unahang pagkakataon ngumiti si Erwin sa kanya. Tila hinaplos ng malamig na kamay ang puso ni Corinne dahil sa ngiting yon. Ilang buwan na niyang pinananabik ang makitang ngumiti ang binata. Good night, wika niya rito bago tuluyang bumaba na. Muling nabalisa si Corinne ang nakaraang gabi kaya tinanghali siya ng gising kinabukasan. Bilisan mo at kanina pa naghihintay si Erwin sa labas. Wika ni Aling Ingrid nang katukin siya sa kanyang silid. Oh, bakit hindi niyo pinapasok muna? Saad ng dalaga sa ina at nagmamadali siyang nagsuot ng sapatos. Ayaw eh. Hindi na kumibo ang dalaga at nagmamadali na siyang lumabas. Hi, pasensya ka na, tinanghali ako ng gising. Hinging pa umanhin ni Corinne nang magtama ang mga mata nila ni Erwin nang mabungaran niya itong nakatayo sa tapat ng bahay nila. It's alright. Humagod ang tingin nito sa kanyang kabuuan. Katulad kahapon bumakas ang disgusto sa mukha ng binata nang makita ang ayos niya. Bestidang asul na walang manggas ang kanyang suot at dahil malambot ang yari ng tela humahakab yun sa kanyang katawan. Ang mahaba niyang buhok ay naka one-sided that makes her look seductive. Tamang-tama ang ayos mo. May kakausapin tayong tao ngayon. Madilim ang mukhang wika nito nang ipagbukas siya ng pinto. Ha? Kumunot ang noo ng dalaga at bahagyang napalinga rito. May kaibigan si Catherine na darating galing sa Amerika. Wika ng binata nang makasakay na sila sa loob ng kotse. They are willing to invest para sa project namin na hotel and restaurant. Hotel and restaurant? Maang na wika ni Corinne. Ngayon mo babalak ituloy ang pagpapatayo niyon? Dapat sana hindi pa, but since may mairerekomenda si Catherine na gustong sumosyo sa akin, why not? Anyway, sooner or later ay ganoon talagang plano ko. Sa kahabaan ng biyahe nila ay hindi na muling nagsalita si Corinne. Lulang-lula siya sa mga balak ni Erwin. Bigla ay naramdaman niyang habang lumalapit siya rito, lumalayo naman ito sa pamamagitan ng matatayog na pangarap. Paano ako aagapay sa'yo? Ang taas-taas mo na. Si Catherine ang may kakayahang humabol sa'yo. Umaantak ang kaloob ang bulong ng dalaga sa sarili. At iniisip niya, siya'y mananatiling empleyado nito. Erwin, I want you to meet Paul Douglas. Nakangiting pagpapakilala ni Catherine sa binata, sa lalaking kasama nito. Paul, this is Erwin Santibanez, my business partner. Nice meeting you, Erwin. Wika ng Amerikanong nasa katanghalian ng edad, bagamat gwapo at matikas pa rin. Pleased to meet you, Mr. Douglas. Formalang mukhang wika ng binata matapos ilahad ang palad. And this is Corinne Alcala, my accountant. And at the same time, my confidante. Matapos kamayan si Erwin ay bumaling na si Paul kay Corinne na hindi ikinubli ang paghangang nakasungaw sa mga mata para sa dalaga. My pleasure to meet you, Corinne. Wika ng Amerikano sabay lahad ng palad sa kanya. You're very pretty. I really like Filipina. Wika pa nito. Thank you, Mr. Douglas. Wika niyang napilitang tanggapin ang palad nito kahit naiilang siya. Sa matalim na titig at matamis na ngiti ng lalaki, damang-dama ni Corinne ang kalakip na mali siya mula rito nang maramdaman niyang marahang pagpisil nito sa kanyang palad. Please be seated. Pukaw ni Erwin na tila nainip sa pagdadaop ng mga palad nila ng foreigner. Bahagyang yumukod sa kanya si Paul bago naupo. Si Catherine na nakatingin lang at ngingiti-ngiti ay tila may malalim na iniisip. As I've said, I'm very much willing to invest here in your country. Naniniwala akong mahusay kang negosyante, Mr. Santibanez. At bukod doon, alam kong magtatagumpay ang anumang proyekto mo dahil may lucky charm ka. Pagkawika na yun ni Paul ay sumulyap ito kay Corinne at ngumiti. Dahil sa kagandahang asal na pilitan si Corinne na gantihan ng ngiti nito. Pagkuway yumuko siya upang ikubli ang pamumula ng muka. Bahagyang nagdilim ang muka ni Erwin na hindi nakaligtas sa paningin ng ginawang pagpapapansin ng lalaki kay Corinne. Thank you, Mr. Douglas. Umasa kang mapupunta sa magandang investment ang pera mo. Wika ng binata na bahagyang sumulyap kay Corinne.
Tila nais nitong alamin kung anong naging reaksyon niya sa pagpapalipad hangin ng Amerikano. That's right, Mr. Douglas. Hindi ko irerekomenda sa'yo si Erwin kung hindi siya mahusay humawak ng negosyo. Wika ni Catherine. And you're right. Corinne is his lucky charm. Saka ito sumulyap ng makahulugan sa dalaga. Kahit naiilang nagtaas ng paningin si Corinne at bahagyang nginitian si Catherine, hindi siya dapat magpakita ng pagkadungo sa harap ng babaeng ito. Sa kabuuan ng kanilang pag-uusap nagpahiwatig si Paul na anumang sandali payag itong mamuhunan sa proyekto ni Erwin. So it's a deal, Mr. Douglas. Inilahad ni Erwin ang palad matapos nilang balangkasin ng mga balak. Yeah, it's a deal, Mr. Santibanez. Nakipagkamay ito sa binata at pagkuway sumulyap kay Corinne. Minsan pang nakadama ng pagkailang ng dalaga. Ang puting unggoy na to. Halatang-halatang may pagkamanyak. Inis na bulong niya sa sarili na hindi naman magawang irapan ng Amerikano sa pangamba niyang iurong nitong pagsuporta sa mga balak ni Erwin. Well, I think this calls for celebration. Wika ni Catherine. Sabay-sabay na napatingin ang tatlo sa babae. How about ballroom dancing or disco? Kay Erwin ito tumingin sabay ngiti at kindat. Yeah. Sang-ayon ng Amerikano bago nakasagot ang binata. We're foursome, you and Erwin, me and Corinne. How about that, huh? Bumaha ang pagtutol sa dibdib ng dalaga. Sure. Tugon ni Erwin bago pa siya nakatutol. Tila sumama ang pakiramdam ni Corinne, bagamat hindi na siya kumibo. All right. Sigaw ni Paul habang humahataw ng sayaw sa gitna ng dance floor. Bagamat naiilang sa kapareha, pinilit ni Corinne na umindak sa saliw ng maharot na tugtog. Enjoying the night? Maya-maya ay tanong ng Amerikano na bahagya pang inilapit ang muka para magkarinigan sila. Yes, tugon niyang pilit na ngumiti. Nang hagilapin ng mga mata niya kung nasa ang panig ng disco house na yon sina Erwin at Catherine, nasulyapan ng dalaga na nasa counter ang dalawat kasalukuyang may pinag-uusapan. Maya-maya ay itinaas ni Catherine ang kupitan nito at nakipagtoast sa binata. Ngit-ngit na ibinaling niya ang pansin kay Paul. Come on lady, let's do it! Wika ng Amerikano. Dahil sa nadaramang ngit-ngit at panibughosan na saksihang matamis na pag-uusap ni na Erwin at Catherine, na ibuhos niya yun sa pagsasayaw kaya naging maharot ang kanyang pag-indak. Matapos tunggain ang alak sa kupita niya, palihim na sinulyapan ni Erwin sina Corinne at Paul sa gitna ng dance floor. Bahagyang humigpit ang hawak ng binata sa kupita nang makita nitong mukhang enjoy na enjoy si Corinne sa pakikipagsayaw sa Amerikano. Erwin! Ha? Napabaling siya kay Catherine. Ang sabi ko, kailan mo ako isasama sa bahay niyo? Baka sa isang linggo na. Isa pang sulyap ang ginawa ni Erwin sa gawin ni na Corinne. Ay sayang, gustong-gusto ko pa namang makilala na ang mother mo. Bahagyang umilap ang mga mata ni Catherine at hindi nakaligtas sa paningin nitong matalim na titig ni Erwin kay Paul. Don't worry, makikilala mo rin siya. Pagkuway tumungga muli ng alak ang binata. Naglalasing ka ba? Ha? Bakit? Napapadalas kasing salin mo ng brandy sa baso mo. Puna ni Catherine. Of course not. Kaya lang, ano bang ginagawa natin dito? Hindi ba't para uminom at magsaya? Casual na wika ng binata. Nagkibit balikat si Catherine, tanda na hindi ito naniniwala. Isayaw mo naman ako. Tingnan mo sila Corinne at Paul. Enjoy na enjoy sa pagsasayaw. Maya-maya ay wika ng babae. Alam mo naman na hindi ako mahilig magsayaw, hindi ba? Pero Erwin, don't tell me na gagawin mo akong wallflower ngayong gabi. Nilangkapan ng babae ang tinig ng pagtatampo. Pero, come on Erwin, huwag kang killjoy. Pagkawika na yun ay hinawakan nito sa kamay ang binata at iginiya patungo sa dance floor. Napilitan si Erwin na pagbigyan ito. Lalong naging wild sa pagsasayaw si Corinne nang makitang magka-partner na sa gitna sina Erwin at Catherine. Sa wari niya ay enjoy na enjoy ang mga ito at walang pakialam sa paligid. Come on baby, shake it! Wika ni Paul. Nagpaunlak naman siya. Maya-maya ay biglang napalitan ang maharot na tugtog ng malamyos na tugtog. Napahinto sa pag-indak si Corinne at napatingin sa mukha ni Paul. Sa tingin niya ay nagkislapan sa katuwaan ng mga mata nito. Shall we? Wika nitong inihapit ang braso sa bewang niya. Napalingap sa paligid ang dalaga. Ang ilang parehang kasabay nilang nagsasayaw kanina ay magkakayakap na halos ngayon at umiindak sa malamyos na saliw ng tugtugin. Nang hagilapin niya ng tingin sina Erwin at Catherine ay nagsasayaw na rin ang mga ito.
Napasunod na rin sa pag-indak ang dalaga ng igiya siya ni Paul na sumayaw ng sweet. Shit, ano ba itong napasukan ko? Inis na bulong niya sa sarili. Lalong nakadama ng inis ang dalaga nang maramdaman niyang halos pigain na ng kasayaw ang malambot niyang katawan. Tila nagpapasaklolong minsan pa siyang napasulyap sa gawin ni Erwin. Eksaktong nagtama ang mga mata nila at natanglawan ng malikot na mobile lights ang mukha ng binata. Sa kanila pala ito nakatingin. At tama bang nababasa niyang damdamin sa mga mata nito? Waring galit ang binata at nakabakas sa mukha ang disgusto sa ayos nila ni Paul. Bagay sila, no? Ha? Napabaling ang tingin ni Erwin sa kasayaw. Ang sabi ko, bagay sila ni Paul. Ulit na sabi ni Catherine. Otomatikong nagdilim ang mukha ng binata. May edad ng kaibigan mong Amerikano. May angil ang tinig ni Erwin. Well, age doesn't matter. Lalo namang tila nanunuksong babae. But knowing her, hindi si Paul ang tipo ng lalaking maiibig niya. Hose? Catherine. Alright. Natatabang iniharang ni Catherine ang hintuturo sa mga labi ng binata. You're really beautiful, Corinne. Hanas ni Paul sa may punong tenga niya. Lalo nitong hinapit ang bewang ng dalaga upang magkalapat ang mga katawan nila. Thanks. Tugon ni Corinne na pilit pa ring inihaharang ang mga braso sa pagitan nila ng kasayaw. Pero masyado kang mailap. Hanas ng lalaki. Ay mapilipina. May angal na ang tinig ng dalaga. And so, Catherine is also Filipina. But she's very much willing to go to bed with me. Wika nitong may konotasyon ng kapilyuhan ng tinig. Bagamat na alerto siya sa ipinahihiwatig ng salita nito, hindi nakaligtas sa pandinig ng dalagang sinabi nito tungkol kay Catherine. Do you have relationship with Catherine? Hindi napigilang tanong ng dalaga. Of course not. She's a very liberated woman. That is nothing with her as long as she wants. Tila sumasama ang pakiramdam ni Corinne sa nalaman. Gayunpaman parang ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Paano kung may relasyon sina Erwin at Catherine? Ibig sabihin na yun ay nagtataksil ito sa binata? In that case, spare me. I'm different with her. Sinadya niyang langkapan ng inis ang tinig. Really? Wika nito sa tonong hindi naniniwala. Pagkuway lalo nitong hinapit-palapit ang bewang niya at tinangkang halikan ng kanyang pisngi. Hey! Mabuti na lamang at agad niyang naiiwas ang muka. Let me go! Isang sampalang binigay niya rito at mabilis siyang nagtatakbo palayo sa lalaki. Hey! Come back here! Kapwa na palingon sina Erwin at Catherine sa papalayong dalaga. Paul, what happened? Agad na nilapitan ng babae ang Amerikano. What's wrong? Galit na tanong ni Erwin. Your friend, she slapped me. Galit na wika ni Paul habang sapo pa ang pisngi. But why? Nagdilim ang mukha ni Catherine. I don't know. Pagsisinungaling ng Amerikano. Tinangkahan niya akong halikan. Sumbong ni Corinne kay Erwin. Sa labas na ng disco pub inabutan ng binata si Corinne. Baka naman nagpakita ka ng motibo. Galit na wika ni Erwin. Otomatikong nalingon ng dalaga ang kababata. At bakit ako magpapakita ng motibo sa kanya? Angil niya rito. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Tingin ko'y enjoy na enjoy ka sa pakikipagsayaw sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na yun ay pwede na niya akong bastusin. Nabaling ang ngit-ngit ni Corinne sa kaharap. Pero kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pagkuway humakbang siya palayo rito. Hey! Ngunit maagap nitong nahawakan ang braso niya. Saan ka pupunta? Uuwi na. Magsama-sama kayong tatlo. Ihahatid kita. Wag na. Bumalik ka na lang dun sa loob at ayusin mong kasosyo mo. Balikan mo na rin si Catherine at baka naiinip na yun sa'yo. Ihahatid kita. Buliyaw nito. Natigil sa pagtataray ang dalaga. Nang igiya siyang pasakay ni Erwin sa kotse nito, hindi na siya tumutol. Maghapong hindi lumalabas sa kanyang opisina si Erwin. Si Corinne naman ay balisa sa kanyang opisina. Ilang araw nang nakakaraan magmula nang mangyari ang pananampal niya kay Paul. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa alam ng dalaga kung anong nangyari sa pag-uusap nito at ng binata tungkol sa pagsososyo ng dalawa sa itatayong hotel and restaurant. Bagamat regular siyang sinusundot, inihahatid ni Erwin, hindi ito bumabanggit ng kahit ano sa kanya. Mila, hindi ba ako ipinatatawag ng boss mo? Tanong ni Corinne sa sekretarya ng binata nang hindi na siya makatiis.
Hindi ho, ma'am. Si Catherine, hindi ba nagagawi sa opisina niya? Hindi rin ho. Napabuntong hininga si Corinne. Bakit ho? May nangyari ba? Hindi napigilang usisa ng kalihim. Wala naman. Kasi ho, napapansin kong laging matamlay si sir. Kung minsan nga ho, nasisilip kong umiinom ng alak. Ha? Noon nga hong isang araw ay nagpatimpla ng kape sa akin bago ako umuwi. Hinuha ko lasing at gustong mahimasmasan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Corinne dahil sa nalaman. Anong dahilan ng pagsasawalang kibo ni Erwin? May kaugnayan ba yun kay Catherine at Paul? Erwin! Bakit? Bahagya lang nilingan ng binata si Corinne at ipinagpatuloy na nitong pagmamaneho. Pwede bang magtanong? Ingat na ingat si Corinne sa pagbibitaw ng salita. Tungkol saan? Formal pa rin ang mukha ng binata. Bakit hindi na bumalik si Paul sa office? Saglit siyang nilingan ni Erwin at matiim na tinitigan. Nag-back out na siya sa pagsosyo sa itatayo kong hotel. Pagkuway walang emosyong wika nito. Ha? Nagkainitan kasi kami nang mag-usap kami kinabukasan ng mangyaring pananampal mo sa kanya. Anong napag-usapan niyo? Bumuntong hininga ang binata. Kalimutan mo na yun, Corinne. Gusto ko na rin kalimutan yun. Pinal ang salita ni Erwin. Hindi malaman ng dalagang iisipin at ipinasyang igalang na lang ang pananahimik nito. Bagamat sa isip niya alam niyang siya ang dahilan ng hindi pagkakatuloy ng proyekto ng dalawa. Labis siyang nabigo sa hindi pagkatuloy ng mga balak niya. Lihim na sinisisi ng dalaga ang sarili. Sana'y hindi ko na lang sinampal si Paul. Makukuha naman sa ligo ang yakap at halik niya. Sa sobrang guilt na nararamdaman dahil sa inaakalang kabiguan ni Erwin sa mga pangarap nito, kung ano-anong pumapasok sa kanyang utak. Dumaan si Anita, nagbilin daw si Erwin na hindi papasok ngayon, kaya lumakad ka ng maaga para hindi ka matraffic sa daan. Wika ni Aling Ingrid nang lumabas sa silid niya si Corinne. Ho? Bakit daw ho? Abay dinayo raw ng mga kaibigan kagabi at nagkayaya ang mag-inuman. Hanggang ngayon umagay lasing daw ang anak niya. Ganun ho ba? Lihim na kumirot ang puso ni Corinne. Hindi na ba nakayanan ni Erwin ang pagkabigo sa pangarap nito? At ngayon ay iginugupo ang sarili sa pamamagitan ng alak? Aalis na ho ako. Pilit niyang ikinubli sa ina ang sakit na bumabadha sa kanyang mga mata. Where is he? Pagalit na tanong ni Catherine nang pumasok sa opisina ni Corinne. Nasa bahay. Hindi raw papasok ngayon. Casual na tugon ng dalaga. At bakit? I don't know. Pinilit niyang huwag patulan ng pagtataray nito. Well, siguro nagpapalamig ng ulo dahil hindi natuloy ang deal nila ni Paul. Pakembot na humakbang si Catherine. Hindi kumibo si Corinne at kunway abala sa pagrerepaso ng mga resibo sa ibabaw ng mesa niya. Naupo ang babae sa upuang nasa harap ng mesa niya. Alam mo ba na kaya umatras si Paul sa pag-i-invest ng puhunan sa proyekto niya dahil sa'yo? Napaangat ang ulo ni Corinne at napatitig sa mukha ng babae. Nagalit siya sa'yo dahil sa panghihiya mo. At siguro kaya ayaw ni Erwin na pumasok ay dahil ayaw makita ang mukha mo. Hindi totoo yan. Hindi napigilang bulyaw ng dalaga. Pinag-usapan na namin ni Erwin ang bagay na yan at sinabi niya sa akin na kalimutan ko na lang ang nangyari at wag na namin pag-usapan. Ha? At naniwala ka naman sa boss mo? Knowing him, masyadong magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Sarkastikong wika ng babae. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Corinne. Ang ibig kong sabihin, dapat lang na mag-resign ka na sa trabaho mo rito. Dahil para sabihin ko sa'yo, galit sa'yo si Erwin. I don't believe you. Di wag. Anyway, basta ako. Alam kong galit siya sa'yo. Noon at ngayon. Anong ibig mong sabihin na noon at ngayon? Napangisi si Catherine at dumukot ng sigarilyo sa bag nito. Corinne, my dear. Ano pa sa palagay mo ang relasyon namin ni Erwin? Akala mo ba'y magkaibigan lang kami? No, ang totoo, hindi lang kami business partners. We're lovers doon sa Amerika at hanggang dito. And for your information, alam ko na noon pa man ang tungkol sa'yo. Anong alam mo tungkol sa akin? Na mula pagkabata ay magkagalit na kayo ni Erwin. Wala ka darong ginawa nun kundi hiyain at supladahan siya. At noong nasa Amerika siya, wala siyang bukang bibig kundi babalikan kanya at gagantihan.
No, napailing-iling ang dalaga. Kung totoong sinasabi mo, bakit ako pang kinuha niyang tauhan sa pagtatayo niya ng negosyo? Gahaga ka talaga. Hindi mo nakuhang punto niya? Na kaya ikaw ang kinuha niyang isa sa mga tauhan niya ay para ipamukha sa'yo na ikaw na dating nagsusuplada sa kanya ay tauhan lang niya. At bakit pagkakamali mo ay pwede kanyang kagalitan at sigaw-sigawan? Hindi. Umiling siyang muli. Hindi ganun si Erwin. Bahala ka. Nakangising tumayo si Catherine. Pero kung ako sa'yo, tatalasan kong pakiramdam ko. Lalo na ngayon na ikaw ang dahilan ng kabiguan niyang matupad ang pangarap na makapagpatayo ng hotel and restaurant. Pagkawika na yun ay tatawa-tawang lumabas ang babae. Napasandal sa swivel chair si Corinne. Gaano katotoong sinabi ni Catherine? Paniniwalaan ba niyang sinabi ng babae na kaya siya kinuha ni Erwin bilang tauhan ay para ipamukha sa kanyang layo ng agwat nila ngayon? Ngunit kung hindi totoong sinasabi ni Catherine, bakit ultimo pagiging mortal nila magkaaway noon ni Erwin ay alam nito? Napabuntong hininga ang dalaga. Kaya pa ganun kapormal ang pakikitungo niya sa akin? Mali ang akala ni Corinne na hindi na muling makikitang masigla si Erwin. Dahil ng umagang yun masiglang binata ng daanan siya sa bahay nila. Mabuti naman at papasok ka na. Wika niya nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. May bago akong kadil ngayon. Masiglang wika ni Erwin. Galing sa bahay kahapon si Catherine at ibinalita niyang may bago siyang nakilala na willing mag-invest ng puhunan sa itatayo kong hotel and restaurant. Ganun ba? Tila pumait ang panlasa ni Corinne nang marinig ang pangalan ni Catherine. At sa bahay pala ni Erwin tumuloy ang babae kahapong manggaling sa opisina. Oo, at sana naman this time ay matuloy na. Sa nakikitang kasiglahan at kasiyahan sa mukha ng binata, pilit na lamang kinonsola ni Corinne ang sarili na marahil ay makakalimutan na nitong tungkol sa pagkabigo kay Paul. Siya nga pala, napagkasunduan namin ni Catherine na hanggat hindi pa nagpupush ang project na to, mag-o-opisina muna siya sa atin. Maya-maya ay wika ng binata nang binabagtas na nilang makipot na kalsada. Bakit? Napalingon siya rito. Gusto kasi niyang pag-aralan ng takbo ng restaurant. Gusto niyang maobserbahan kung tamang palakad natin at kung ano pang kulang na gimmick para magkamuon sa mga customer. Tila nangihinang na isandal ni Corinne ang likod sa sandalan ng upuan. May pakiramdam siyang magmumukhang lalo siyang kawawa. Dito niyo ilagay ang mesa ko. Malakas na utos ni Catherine sa dalawang lalaking may buhat ng mahogany table. At yung swivel chair, dito niyo ilagay. Patingin-tingin lang si Corinne habang nagmamando ang babae. Bahagya siyang naninibago dahil napasiksik sa may dakong gilid ang mesa niya. Ayos na ho, ma'am. Wika ng lalaki nang tapos na nitong iayos ang mahogany table sa dating lugar ng mesa ni Corinne. Sinipat-sipat ni Catherine ang naging ayos ng opisina. Pwede na. Sige, lumabas na kayo. Utos nito sa dalawang lalaki. Nung lingunin nito si Corinne, subsub na ang ulo niya sa binabasang mga papeles. Masikip na, no? Wika nitong tila nakakaloko. Nagtaas siya ng tingin. Okay lang, sanay naman ako sa masikip. Ikaw nga, baka sanay ka sa malaki at maluwang na opisina. Sinalubong niya ang titig nito. Nagdadabog na naupo sa swivel chair nito ang babae. Kapal talaga ng muka. Bubulong-bulong na wika nito. Manigas ka sa kakaparinig. Sa loob-loob ni Corinne na pilit pinatatatag ang kalooban. Napagtibay na niya ang kalooban na titiisin ng lahat. Alang-alang kay Erwin. At aalis lang siya sa opisinang yon kung ang binata mismong magpapaalis sa kanya. That's great! Bulalas ni Erwin ang ipahayag ni Catherine ng isa sa mga naisip nitong gimmick. I told you, Erwin, sa Amerika ay patok ang ganyang gimmick. Eat all you can sa halagang 295 pesos. Nasisiyahang wika ni Catherine. Si Corinne na kasalo nila sa pagkain ay nakikinig lang. Corinne, ano sa palagay mo? Tama si Catherine, hindi ba? Baling ni Erwin sa kanya. Ha? Napamaang siya rito. Erwin, wag mo nang tanungin si Corinne. Commerce ang tinapos niya at hindi HRM. Hindi niya forte ang restaurant management. Paggamat nakangiti ang babae habang nagsasalita. Sa bagay. Saka ito muling bumaling sa babae. Muli ay naramdaman ni Corinne na puwera na siya sa usapan ng mga ito. Pabuntong hiningang tumawid sa kabilang kalsada si Corinne.
Mabibigat ang mga hakbang na tinalunton niya ang daan patungo sa bus terminal. Sa muling pagkakataon ay mag-isa siyang uuwi ngayon dahil may lalakarin daw na mahalagang bagay sina Erwin at Catherine. At ang labis na nagpapaantak sa puso ng dalaga ay ang isiping tila wala nang balak si Erwin na isali siya sa mga pakikipag-deal nito. Nagulat pa sa pagdidili-dili si Corinne nang isang rumaragasang kotse ang huminto sa tabi niya. Ay! Tanging nasambit niya ng sambilati ng malakas na bisig ang dalawang braso niya at sapilitan siyang isinakay sa humintong sasakyan. Dali, ilarga mo na. Baka may makapansin pa sa atin. Wika ng isang lalaking tumabi sa kanya sa likurang bahagi ng kotse. Saan niyo ko dadalhin? Abot-abot ang kaba ni Corinne na napasiksik sa pinto ng sasakyan. Huwag kang maingay kung ayaw mo masaktan. Huwag kang magtatangkang gumawa ng anumang makakatawag ng pansin sa mga tao sa labas. Wika pa ng lalaking katabi niya. Maawa kayo. Huwag niyo akong sasaktan. Pakiusap niya na hindi napigilang mapaiyak. Sa nakita niyang maaskad na pagmumukha ng mga lalaking kasama, hindi niya napigilan ang sagilahan ng matinding takot. Maawa daw. Wika ng lalaki sa unahan. Huwag kang mag-alala, miss. Trabaho lang to. Walang personalan. Buong-buo ka naming ide-deliver sa boss namin. Saka nagtawanan ng mga lalaki. Walang nagawa si Corinne kundi ang manahimik. Ano bang kasalanan niya't inabot niya to? Inay, Erwin, tulungan niyo ako. Bulong niya sa isip habang naglalakbay sa kalsada ang kinasasakyan nila. Kamen. Nakangiting wika ni Catherine. Kaninong bahay to? Casual na tanong ni Erwin bagamat humakbang papasok sa maluwang na sala. Sa mama ko. Inilapat ng babae pa sarang pinto. Maupo ka. Pagkuway humakbang ang babae patungo sa minibar. 2 kupitang may lamang alak ang dala nito nang lumapit kay Erwin. Here. Para saan to? Tanong ng binata bagamat tinanggap nito ang kupita. Celebration para sa nalalapit na pagtatag ng Erwin's Hotel and Restaurant. Naiiling na tumawa ang binata. Yan ang gusto ko sa'yo, Catherine. Masyado kang positive. Hindi pa nga kami nagkikita ng sinasabi mong financer. Nagdiriwang ka na. Dinunggana ni Erwin ang alak sa kupita niya. Dahil yun lang ang dapat. Nakangiting naupo sa tabi ng binata si Catherine. Ever since ay alam mo naman na ganyan ang attitude ko kahit nung nasa Amerika pa ako, hindi ba? Sa bagay. Bahagyang umusad si Erwin nang magkadikit ang mga braso nila. Kaya nga nagtataka ako kung bakit pilit mong nilalagyan ng paderang pagitan natin sa tuwing magtatangka ako na lumapit sa'yo. Saka nito marahang hinaplos ang hita ng binata. Napatikhim si Erwin at pasimpleng inilayo ang hita sa palad nito. Alam mo naman na. Alam ko. Biglang wika ng babae sabay tayo sa sofa. Hanggang ngayon ay si Corinne pa rin. Kinuha nitong kupita ni Erwin na wala ng laman. Hindi kumibo ang binata. Perong ipinagtataka ko lang. Ngayong may pagkakataon ka nang makalapit sa kanya, bakit wala ka pa rin binabanggit tungkol sa damdamin mo? Tinungo nito ang minibar at dinampot ang bote ng Remy Martin. Dahil gusto kong magtapat sa kanya kapag talagang matatag na ako. Isa pa, ikaw lang nakakaalam na hanggang ngayon, takot pa rin ako sa rejection. Ayoko nang maulit ang ilang beses na panghihiya niya sa akin noong araw kapag lumalapit ako sa kanya. Naiiling na sinalina ni Catherine ang alak ang kupita ni Erwin. Pagkuway isang maliit na tabletang inihulog nito roon. Nang humarap ang babae kay Erwin, tunaw ng naturang tableta at wala nang mababakas na may inilagay roon. At sino mag-aakalang sa likod ng pinakikita mong katatagan at lakas ng loob sa pagpasok sa negosyo ay siya rin kaduwagan mo pagdating sa pag-ibig. Muling naupo sa tabi ng binata si Catherine. Siguro nga, pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo, Catherine. Akin si Corinne. Mga bata pa kami, minahal ko na siya at inalagaan sa puso ko. Lihim na tila kinurot ang puso ng babae. Let's drink to that, Erwin. Pagkuwaywika ng babae at iniabot sa kanya ng kupita niya. Yeah, let's drink to that. Tinanggap yun ng binata at diretsang tinunggap. Lihim na napangiti si Catherine. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka pa kikinabangan ni inuman. Magsasama kayo ni Corinne sa hukay. Saka nito inubos ang laman ng sariling kupita. Sayang na pag-ibig, hindi magkakaroon ng kaganapan. Wika ng babae matapos maubos ang alak. Bahagyang kumunot ang noo ni Erwin. Come again? Ngumiti si Catherine. Sayang ka, Erwin.
Sana'y ako na lang ang minahal mo. Magtatanong pa sanang binata nang biglang umikot ang paningin nito. Catherine, anong inilagay mo sa alak ko at hindi na niya natapos ang sasabihin dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ha? Akala mo ba papahayag ako na magmukhang kawawa habang buhay? Malakas na wika ni Catherine. No way, Erwin Santibanez. Magsasama kayo ni Corinne sa hukay. Lucas, Dolpo, halik kayo rito. Dalawang lalaking lumabas buhat sa pinagkukublihan nito. Ma'am, dalhin ang lalaking yan sa kinaroroonan ni Corinne. Makapangyarihang utos nito. Yes, ma'am. Mabilis na pinasan ng dalawang lalaki ang walang malay na si Erwin. Madilim ang kinaroroonan ni Corinne at kahit hindi niya nakikita alam ng dalaga ng mga ipis at kung ano-anong insekto ang naggagapangan sa kanyang paanan. Pawalan niyo ako rito! Malakas niyang sigaw sa baybayo sa bakal na pinto. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sariling tinig. God, anong lugar to? Anong nangyayari? Naiiyak na tanong niya sa sarili habang pakapakapang nagtungo sa sulok. Buksan ang pinto! Napaigtad si Corinne nang makarinig ng malakas na tinig. Lumikha ng nakangingilong tunog ang bakal na pinto. Kumusta ka na, Corinne? Okay bang naging trato sa'yo ng mga tauhan ko? Dahil silaw sa liwanag na nagmumula sa labas ng pinto, hindi niya maaninaw ang mukha ng babaeng nakatayo sa bungad niyon. Corinne, marahan itong humakbang patungo sa kanya. Alam mo bang may sorpresa ako sa'yo? Catherine, hindi makapaniwalang bigkas niya sa pangalan nito. Mabuti naman at kahit madilim ay nakilala mo ako. May pinindot ang babae at bumaha ang liwanag sa kinaroroonan nila. Anong ibig sabihin nito? Bakit ipinadukot mo ako? Galit niyang tanong. Oops, isa-isa lang ang tanong, okay? Tila nakakalokong sagot nito. Una, kaya ka narito ay dahil dito ka na mamamatay. Pangalawa, kaya kita ipinadukot ay para makaganti ako sa'yo. Bakit? Kinilabutan si Corinne pagkabanggit nito sa kamatayan niya. Simple lang. Dahil sa kay Erwin. Anong kinalaman ni Erwin sa... Tumahimik ka! Ayokong makarinig anumang salita mula sa'yo. Napaatras si Corinne. Pero wag kang mag-alala. Hindi pa naman kita papatayin ngayon. Gusto kong magkita muna kayo ni Erwin. Pagkawika niyon ay tumalikod na ang babae palabas. Umakmang hahabol si Corinne dito. Oops! Ngunit maagap na nakaharang sa daraanan niyang dalawang tauhan nito. Napaatras si Corinne na mapagmasdan ang mukha ng mga ito. Tila mga kriminal at hindi pa huhuli ng buhay ang anyo ng mga lalaki. Diyan ka lang. At huwag kang magtatangkang tumakas. Madadali ang buhay mo. Babala ng isa. At kapag nahuli ka namin, pagsasawaan ka namin. Pananakot ng isa pa, nang lumapat pa sa pintong bakal at muling bumaha ang kadiliman sa paligid. Napayakap sa sarili si Corinne. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakaranas ng ganitong takot. Anong ibig sabihin ito, Catherine? Galit na tanong ni Erwin nang magkamalay at matuklasang nakatali ang kamay at paa niya. Nakapamewang nang umisi ang babae. I'm glad you're awake, Erwin. Bakit mo ginawa ito? Pakawalan mo ako rito at tigilan mong birong ito. Nagsikap ang binata na makawala sa pagkakatali ngunit mahigpit iyon. At sino may sabi sa iyong nagbibiro ako? Lalong naging mapanokso ang ngiti sa mga labi ni Catherine. Sorry dear, pero seryoso ako. Hayop ka. At anong kasalanan ko sa'yo? Simple lang. Labis mong sinaktan ang damdamin ko. Anong sinaktan? Ever since ay alam mong si Corinne ang mahal ko. At inakala kong tanggap mo yun. Pwes mali ka ng akala. Dahil ako yung tipo ng babaeng hindi marunong tumanggap ng kabiguan. Kung gayon ay nilinlang mo ako. Pinaniwala mo kung tanggap mong may mahal akong iba. Kaya lahat ng tungkol sa akin ay nalaman mo. Pati ang tungkol kay Corinne ay pinagtapat ko sa'yo. Galit na galit si Erwin. Napangisi ang babae. Kasalanan ko ba kung tanga ka? Anyway, ang mga ipinagtapat mo naman sa akin ay mananatiling lihim. Hinding-hindi ko yun sasabihin kay Corinne. Hanggang kamatayan niya. Kumunot ang noon ni Erwin. Anong ibig mong sabihin? Anong balak mo kay Corinne? Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang pakikialaman. Malakas na halakak ang tugon ni Catherine. Huli na.
Baka sa mga sandaling ito'y pinagpepiestahan na siya ng mga tauhan ko. No! Yes! At ngayon pa lang, ihanda mo na ang loob mo na makitang patay siya. Gimbal si Erwin sa natuklasang angking kabuktutan ng babae. Hindi man niya natutunang mahalin ay kanya namang pinagkatiwalaan. Catherine, akala ko'y kaibigan kita. Kaibigan? Shit! At sa akala mo ba'y bakit ako nagtiyatsagang mamahala sa negosyong naiwan mo sa Amerika? Para sa kaalaman mo, inaasam ko na isang araw ay magiging akin din yon. Dahil ako ang pakakasalan mo. Pero anong ginawa mo? Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin akong pag-aralang mahalin dahil kay Corinne. Hayop ka. Sa sandaling makawala ako rito, pipilipitin kong leeg mo. Minsan pang nagtangkang kumawala si Erwin. Huwag ka nang magpakahirap at huwag kang mag-alala. Kahit naman wala ka na ay patuloy kong pamamahalaan ang negosyo mo sa Amerika. Katunayan mula nang iwan mo sa akin yon, ay lalong lumago at dumoble ang kita. At isa pa pati nang maiiwan mong negosyo rito ay pamamahalaan ko na rin. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi pa kita ipapapatay. May mga papeles pa akong papipirmahan sa'yo na katunayan na sa akin mo ipinababahala ang lahat. Hindi. Kahit diktahan mo ko, hindi ako pipirma. Tingnan natin. Lucas, Dolpo. Dalawang lalaking pumasok sa silid na kinaroroonan ni Erwin. Yes, ma'am. Dalhin dito ang babaeng bihag. Yes, ma'am. Si Corinne. Naririto rin siya sa bahay na to. Hayop ka. Mamaya ka na magmura, Erwin. Kapag nakita mo nang gagawin kay Corinne ang mga tauhan ko para mapilitan kang pumirma. Buhat sa bumukas na pinto ay pumasok sina Lucas. Hawak ng mga ito si Corinne na nagwawala. Bitiwan niyo ako! Tumigil ka! Pasalyang ipinasok ni Lucas ang dalaga. Corinne! Gimbal si Erwin na magtama ang mga mata nila ng dalaga. Erwin? Gulat na gulat din si Corinne nang bumagsak siya sa tabi ng binata. Anong ginagawa mo rito? Matalimang titig na ipinukol ni Erwin kay Catherine. Well. At nagkita ang mga pusong lihim na nagmamahalan. Sarkastikong wika ni Catherine habang pumapalakpak. Dahil nasa gipit na kalagayan, hindi binigyang pansin ni Corinne ang sinabi nito. Catherine, parang awa mo na, pakawalan mo kami. Pakiusap niya. Oh no, my dear. Hindi pwede. Kasi ikaw ang gagamitin ko para mapapirma ang lalaking ito. Hayop ka talaga, Catherine. Pati kapwa mo babae ay kaya mong gawan ng masama. Usig ng binata dito. Talaga? Anyway, 2 ibon sa isang putok ang kabayaran sa kasamaan kong to. Ang mga negosyo mo at makapaghiganti pa ako sa'yo. Pagkuway sumenyas ito kay Lucas. Bakit ho, ma'am? Kunin mong attache case ko. May papipirmahan lang ako sa honghang na to. Nakangising wika ng babae. Erwin, paipod na napalapit si Corinne sa binata. Anong gagawin natin? Dahil walang tali ang mga kamay ng dalaga, nagawa niyang yakapin ito at isiniksik ang sarili rito. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Pabulong na wika ni Erwin na gusto manggantihan ng yakap ng dalaga ay hindi nito magawa dahil nakatali sa likod ang mga kamay niya. Ma'am, heto na po. Wika ni Lucas na bitbit ang isang attache case. Good. Pagkuway binuksan na yun ni Catherine. Buhat doon ay inilabas ng babae ang makapal na papeles. Naritong mga papeles na pipirmahan mo, Erwin. Katunayan na nasa akin ang mga negosyo mo. Inilapag nito sa tabi ng binata ang mga hawak na papel. Hindi. Patayin na muna niyo ako bago ko pirmahan yan. Naningkit ang mga mata ni Catherine. Ganon? Hindi ka pa rin ba pipirma kahit magpakasasa sina Lucas kay Corinne? No! Lalong napasiksik ang dalaga sa katawan ni Erwin. Huwag mong gawin yan, Catherine. Matakot ka sa Diyos. Sigaw ni Erwin. Pipirma ka o hindi? Muling dinampot ng babae ang mga papel at idinuldo sa mukha ng binata. Napalunok si Erwin. Pagkaway na patingin ito sa mukha ni Corinne. Huwag kang pipirma, Erwin. Dugo at pawis ang ipinuhunan mo para makamit ang mga pangarap mo. Luha ang wika ni Corinne. Alam niya kung gaano kahalaga kay Erwin ang mga negosyong pinaghirapan nitong ipundar. Pipirma ka o hindi? Muling untag ni Catherine sa natitigilang binata. Corinne. Napalunok ang binata. Wag, Erwin. Papatayin din niya tayo kahit pumirma ka.
Babala ni Corinne kahit punong-puno na ng takot ang kanyang dibdib. Lucas, Dolpo, tawagin si Digoy at pagsawaan ang babaeng yan sa harap niya. Makapangyarihang utos ni Catherine. Sukat sa sinabi nito ay naguunahang nagtakbuhan sa labas ang dalawa para tawagin ang kasamang nagbabantay sa labas ng gate. No! Gimbal na gimbal si Corinne sa nakatakdang kapahamakan na aabutin sa kamay ng mga ito. Catherine, nakikiusap ako sa'yo. Sana lang ang isaalang-alang mo na pinagsamahan natin bilang magkaibigan sa nakalipas na 6 na taon. Pinilit ni Erwin na magpakumbaba. No way! Buo na ang pasya ko. Alam kong hindi ka rin magiging akin. Catherine, babae ka. May ina ka rin. Huwag si Corinne. Sinasabi yun ni Erwin ay pilit nitong pinapagana ang isip kung paano mapaglalalangan ng babae. Ma'am, narito na kami. Buhat sa pinto ay papasok ang 3 lalaki. Napangisi si Catherine pagkuway nilingon nito si Corinne. Wag! Sargo ang luha sa mata. Namumutla at tila dagang hindi malaman ng dalaga kung paano ikukubli sa katawan ni Erwin ang sarili. Umpisahan na ninyo! Malakas na utos ng babae. Sigawan sa tuwa ang 3. Sabay-sabay nitong dinaluhong ang dalaga. Nang sumayad ang kamay ng mga ito kay Corinne, pakiramdam ni Erwin ay mapuputol sa galit ang kanyang utak. Wag! Para na ninyong awa! Walang kalaban-laban si Corinne sa 3 pares ng mga kamay na nagsasamantala sa kanyang katawan. Catherine, itigil mo na yan. Pipirma na ako. Malakas na sigaw ni Erwin. Napalingon si Catherine sa binata. Talaga? Kumislap ang mga mata nito. Patigilin mo ang 3 yan. Parang mababaliw na si Erwin sa nasasaksihan. Tigil! Saway ni Catherine sa mga ito. Ngunit nang mistulang bingi ang 3 lalaki na tuluyang nilukuban ng demonyo ang mga utak. Nang makitang walang saplot na katawan ng dalaga. Abat! Nang hindi tumigil sa ginagawa, ang 3'y kinuha ni Catherine ang barel at 2 beses na nagpaputok pa itaas. Otomatikong huminto ang mga lalaki. Kapag hindi nyo nilubayan ang babaeng yan, ang susunod na bala ay sa baon ng utak nyo. Babala ni Catherine. Pero boss, Layo! Layuan nyo siya! Bubulong-bulong na lumayo kay Corinne ang mga ito. Matalim ang iniwang titig kay Catherine. Talaga bang pipirma ka na? Nakangising tanong ng babae kay Erwin. Oo. Laglag ang balikat na sumagot ang binata. Larawan ng katalunan. Kalaga ng mga kamay niya! Kahit inis dahil sa pagkakabitin, tumalima ang 3 lalaki. Kinalaga ng mga ito si Erwin. Dahil mahigpit ang tali sa kamay ng binata, may bahid ng dugo ang pulso nito ng tuluyang lumaya sa lubid na abaka. Tila nakahinga ng maluwag ang binata at hinilot-hilot ang mga pulso. Naiinip na ako, Erwin. Pirmahan mo na ang mga papeles na to. Muling idinuldol ni Catherine ang mga papeles sa mukha ng binata. Pagkakataong hinihintay ni Erwin. Pabigla nitong hinawakan sa kamay ang babae at mabilis na nahila at nabaliti sa leeg. Mabilis din itong naagaw ang barel sa kanang kamay ni Catherine. Nabigla ang mga lalaki at akmang susugurin si Erwin. Sige! Mabilis na naitutok ng binata sa mga itong barel. Kumilos kayo ng masama at sabog ang baon ng mga ulo nyo kasama ang babaeng ito. Nagkatiginan ng 3 lalaki. Pagkuway sinulya pa ng mga itong kani-kanilang baril na nakapatong sa di kalayo ang mesa. Kung iniisip nyong maaabot nyong mga baril na yan bago kayo tamaan ng bala ng baril na to, huwag na nyong subukan. Hindi ako mangingiming pumatay sa pagkakataong to. Magsama-sama na tayo sa impyerno. Erwin, nasasakal ako. Wika ni Catherine na walang magawa sa lakas ng bisig ng binata na nakapulupot sa leeg nito. Talagang sasakaling kita, Catherine. Papatayin din kita kapag hindi mo inutusan ng mga gagong yan na dumapa sa sahig. Oo, sandali lang. Kayo, dumapa kayo sa sahig. Tarantang utos ng babae nang maramdamang humigpit ang sakal ni Erwin sa leeg nito. Gigil na sumunod ang 3. Corinne, kalagan mo ang tali ko sa paa. Pagamat gimbal pa rin at hindi malaman kung paano tatakpan ng sariling kahubaran, inut-inut na sumunod ang dalaga. Erwin, alika na, umalis na tayo dito. Iyaya niya ng ganap ng makalaya ang paa ng binata sa pagkakatali. Si Catherine naman ay naging malikot ang mga mata sa pag-iisip kung paano pipigilin sa pagtakas ang mga bihag. Mauna ka na, Corinne. Tumakbo ka agad at humingi ng tulong. Utos ni Erwin sa kanya. Pero sundin mong utos ko. Kapag sabay tayong umalis sa habol sa atin ang mga gagong yan. Oo,
Naghigilap ang mata ni Corinne na pwedeng itakip sa gulagulanit na damit. Isang jacket sa di kalayuan sa kanilang namataan niya. Matapos yung ibalabal ay tumakbo na siya palabas. Ayaw man niyang iwanan si Erwin na isip ng dalaga na may katwiran ito. 4 na sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid at bumulabog sa katahimikan ng gabing yon. Napahinto si Corinne sa pagtakbo. Erwin! Labis-labis ang pag-aalalang nadama niya. Nang muling umalingaw-ngaw ang 2 pang putok, nagdalawang isip siya kung tutuloy sa pagtakas o babalikan ng lalaking minamahal. Lakad-takbo pabalik sa iniwang bahay ang ginawa niya. Nang maulinig ni Corinne ang mga yabag na pasalubong sa kanya, bigla siyang huminto sa pagtakbo at nagkubli sa matataas na damo. Biglang tumahimik ang paligid. Wala na siyang narinig kundi ang tunog ng mga natatapakang damo. Lord, iligtas mo po ako. Dasal niya nang maramdaman ang paghinto ng isang tao sa tapat na kinukublihan niya. Ngunit tila naman tukso. Isang daga ang gumapang sa paanan niya. Impit na napatili ang dalaga. Pagkaway kagatlabing pilit na pinatahimik ang sarili. God, iligtas mo po ako. Nang biglang isang matipunong bisig ang humapit sa bewang niya. Pagkaway isang palad ang tumakip sa kanyang bibig. Wag! Impit niyang sigaw, kasabay ng pagwawala. Shh! Erwin! Buhat sa mapusyaw na liwanag ng buwan ay naaninaw niyang may-ari ng mga bisig na yon. Huwag kang maingay. Baka may buhay pa sa kanila. Ngunit sa malas ay hindi na maririnig iyon ni Corinne dahil tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Sa sobrang takot at pagod, hindi na niya nakayanan ang lahat. Masusuyong haplos sa kanyang pisngi ang gumising sa kamalayan ni Corinne. Sa naaalimpungatang diwa ng dalaga, nagsalimbayan ang mukha ng 3 lalaking nagtangkang gumawa ng masama sa kanya. Bawat isa'y humahaplos, bawat isa'y humahawak. Wag! Sigaw niya bagamat nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Corinne, wake up! Bahagyang tinapik ni Erwin ang pisngi ng dalaga. Erwin! Napabalikwa siya ng bangon. Mukha ng binata ang kanyang at namulatan. It's me, Erwin. Huwag kang matakot. Wala na sila. Nagbibigay ng assurance ang tinig ng binata. Talaga? Marahang tumango si Erwin. Oh, Erwin. Kung dahil na-relieve sa pinagdadaanan ng bangungot o hindi na lamang natimpinig ko rin ang sarili nang matiyak na kapwa na sila ligtas ng binata, walang babalang niyakap niya ito. Corinne. Sa una lang nagulat si Erwin. Maya-maya ay kumilos ang kamay nito upang gantihan ang yakap ang dalaga. Ilang saglit silang nanatili sa ganoong ayos. Maya-maya ay saglit silang naglayo at mga mata naman nila ang naglapat. I thought hindi na tayo makakaligtas sa kanila. Akala ko'y... Shh! Masuyong iniharang ni Erwin ang daliri sa mga labi niya. It's all over. Wala na. Tapos na. Ang natira na lamang ay tayong 2. Sina Catherine at ang 3 niyang kasama ay kapwa may tama ng bala. Bagamat mabubuhay pa. Pero titiyakin ko, hindi na nila matatakasan ang bagay na ito. Sa kulungan ng bagsak nila paglabas ng ospital. Napahikbi si Corinne. Pagkuway muling isiniksik ang sarili sa dibdib ng binata. Maya-maya ay masuyong itinaas ni Erwin ang baba niya upang magtama ang mga mata nila. Erwin. Corinne. Sa kadahan-dahan itong inilapit ang mga labi sa mga labi niya. Funny, but it was her first kiss. Mula sa lalaking itinuturing niya mortal na kaaway noon at ngayon ay lihim na minamahal. Ang halik ni Erwin na sa simula ay magaan ay dahan-dahang dumiin. Nanlaki ang mga matang napatitig sa puting kisameng dalaga. Bigla ay na-realize niya bakit siya hinahalikan ng binata. Ngunit bago pa nasagot ng isip niya ang katanungang yon, naramdaman ng dalaga na lumalalim ang halik ng binata. Hindi siya marunong humalik. Ngunit sa pagkakataong yon, puso niyang nag-utos kung paano tumugon. Ang mga labi niyang nakapinid ay dahan-dahang bumukas. Tinanggap ng buong buo ang halik ng binata. Hanggang sa ang halik na yon ay nagsilbing mitya upang masindihan ng mga damdaming malao ng tinitimpi. Ang mga kamay nilang nakayakap sa isa't isa ay nagsimulang gumalaw. Naghahanap sa katawan ng bawat isa at waring may nais tuklasin. At nang matagpuan nila yon, kapwa sila natigilan. Sa panig ni Erwin, dapat ay noon pa niya naangkin yon. Sa panig ni Corinne, buong puso niyang ipagkakaloob dito ang lahat, kahit wala pang mga salitang nag-uugnay sa kanila. At nang muling magtagpo ang mga labi nila, isa-isa ring naalis ang mga saplot sa kanilang katawan. Hanggang ang nasayang na mga taon ay kanilang siningil. Walang pagdadalawang isip na inangkin nila ang isa't isa. Takot na takot ako.
Akala ko'y kung ano nang nangyari sa'yo nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok. Kahit alam kong delikado, bumalik ako para alamin kung anong nangyari sa'yo. Paanas na wika ni Corinne. Matapos ang nangyari sa kanila ay ayaw pa rin niyang ilayo ang sarili sa binata. Gusto pa rin niyang madama ang init na hatid ng dibdib nito. Ako man ay takot na takot din. Lalo na nang malaman kong talagang papatayin ka ni Catherine. Pero galit na galit ako nang makita kong hinahawakan ka ng mga lalaking yun. Pakiramdam ko'y sasabog ang utak ko sa sobrang galit at panibugho. Nailayo ni Corinne ang sarili sa binata at matiim niyang tinitigan ang mga mata nito. Panibugho? Yes, panibugho. Selos. Dahil noon pa man minahal na kita. Anong... Gago kasi ako. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto kitang iniinis noong mga bata pa tayo. At kapag galit ka na, gustong-gusto naman kitang amuin. Pero dahil suplada ka, akala may niloloko lang kita kapag nagtatangka na ako mag-sorry. Nang maging binatilyo't dalaga na tayo, saka ko lang na-realize na mahal pala kita. But then again, puro rejection ang natatanggap ko mula sa'yo. Saglit na tumigil sa pagsasalita ang binata at marahang hinaplos ang pisngi niya. Pero minsan man sa buhay ko sa Amerika, hindi ko nagawang alisin sa puso ko ang pag-ibig na iniuukol ko para sa'yo. Nang umuwi ako sa atin, nasa dibdib ko na ang takot na muli mong i-reject. Wala akong maisip na ibang paraan para mapalapit sa'yo, kaya inalok kita ng trabaho. Gayunpaman, pinilit kong gumawa ng pader sa pagitan natin dahil ayokong umasa. Ayokong ipahalata sa iyo ang totoong damdamin ko dahil baka pagtawanan mo lang ako. But God knows, walang oras na hindi ko gustong-gustong yakapin at halikan ka sa mga sandaling nagkakalapit ang katawan natin. Sa mga pagkakataong nakasakay ka sa kotse ko at nalalanghap ko ang bango mo, pakiramdam ko'y nalulunod ako sa sobrang kaligayahan. Maniwala ka sana. Mahal kita. Shh! Masuyong idinikit ni Corinne ang hintituro sa mga labi ni Erwin. Enough. Sapat na ang mga narinig ko. Sapat na ang pagpapain mo ng buhay para sa kaligtasan ko, para maniwala akong mahal mo ko. Naniniwala ka na mahal kita? At bakit hindi? Pinatunayan mo na, hindi ba? Napangiti si Erwin. Pagkuway tinawid na nito ang pagitan ng mga mukha nila upang muling maglapat ang kanilang mga labi. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.